Ito na bang pamana ni Papa? Marahang naglakad si Banban papasok ng isang maliit na bahay na nasa squatter area na ipinamana sa kanya ng kanyang ama na yumao na. Kung sa iba, isang mansyon na magandang ari-arian ang ipamana ng isang magulang sa kanilang anak, ngunit sa sitwasyon ni Banban, isang maliit at halos sira-sira ng bahay ang iniwang pamana sa kanya ng kanyang ama. Pagkapasok ni Banban sa loob ng bahay, iginala niya ang kanyang paningin sa buong paligid at nahinto lamang siya nang tawagin ng isang maliit na baul ang kanyang pansin. Lumapit siya doon at umupo sandali sa may maalikabok na sofa at saka marahang binuksan ang laman ng baul na iyon. Nang matagumpay niya itong mabuksan, laking gulat niya sa kanyang nakita. Isang lihim na may nakasulat na ikinalaylay ng balikat niya at ikinabilog ng mga mata niya. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Makailang taon bago isilang si Banban, si Aling Lumeng ay isang masipag na tendera sa palengke. Sa araw-araw niyang pagtitinda ng gulay, nakilala niya si Don Manuel de la Fuerte, isang binatang negosyante mula sa mayamang pamilya. Miss, magkano ang repolyo? Nakangiting tanong ni Don Manuel kay Aling Lumeng. 10 piso pong isa, sir. Tila nahihiya namang tugon nito. Sa kanilang simpleng palitan ng salita, nagsimula ang kanilang kwento. Sa kabila ng magkaibang mundo ay naging madalas ang pagdalaw ni Don Manuel sa pwesto ni Aling Lumeng. Sa ilalim ng punong mangga, malapit sa ilog, madalas na nagkikita sina Don Manuel at Aling Lumeng. Manuel, hindi ko alam kung tama pa bang ginagawa natin. Alam nating pareho na hindi tayo nararapat para sa isa't isa. Nag-aalalang sambit ni Aling Lumeng. Hindi mahalaga sa akin ang sinasabi ng iba. Mahal kita, Lumeng. At gagawin ko ang lahat para ipaglaban ka at ang pagmamahala natin. Hawak naman ni Don Manuel ang kamay ni Aling Lumeng. Subalit ang kanilang pagmamahalan ay isang lihim na hindi nagtagal. Dahil isang araw ay natuklasan ng magulang ni Don Manuel ang kanilang relasyon. Manuel, hindi ka pwedeng makisama sa isang hamak na tendera lamang. Nakakahiya ito sa pamilya natin. Galit na singhal ni Doña Clara, ang ina ni Don Manuel. Pero mahal ko siya, Mama. Bakit ba hindi niyo yun maintindihan? Kung hindi mo siya iiwan, itatakwil ka namin. Anong mas mahalaga sa'yo? Ang pamilya natin o ang babaeng yon? Mamili ka. Sa takot na mawala ang yaman at suporta ng kanyang pamilya, ay pinili ni Don Manuel na iwan si Aling Lumeng kahit nalabag ito sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng biglang pag-alis ni Don Manuel ay saka nalaman ni Aling Lumeng na siya ay nagdadalang tao. Sa kabila ng kahihiyan at pag-iisa ay itinaguyod siya ni Banban. Sa araw-araw ay nagpupursige si Aling Lumeng upang buhayin ang anak. Lumeng, mahirap ang buhay bilang isang ina. Lalo na't wala kang katuwang. Sigurado ka bang kakayanin mo? Usisa ng matandang kapitbahay ni Aling Lumeng. Kakayanin ko. Para kay Banban, gagawin ko ang lahat. Matatag ang pusong tugon niya. Sa kabila ng mga paghihirap ay nagawa ni Aling Lumeng na bigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Ngunit sa kabila ng lahat ay naroon pa rin ang lungkot sa kanyang puso dahil sa iniwang sugat ni Don Manuel. Samantala ay marangyang buhay naman ang para sa mga De La Fuerte. Tahimik na pinapanood ni Don Manuel ang mga litrato ni Banban na nakatago sa kanyang opisina. Ang mga larawang ito ay palihim niyang nakuha mula sa mga kakilala ni Aling Lumeng dahil ayaw ni Madam Sonia ang bago niyang asawa na maipakitang interes niya sa anak sa labas. Banban, anak, patawarin mo ko. Gusto ko tang yakapin at sabihin kung gaano ko proud sa'yo pero hindi ko magawa. Kinakausap ni Don Manuel ang litrato ni Banban nang bigla namang pumasok si Madam Sonia, ang kanyang asawang kilala sa pagiging mataray at masamang ugali.
Manuel, bakit mo pa iniisip ang batang yon? Hindi pa ba sapat ang sustento na ibinibigay mo sa kanila? Hindi mo siya kailangan sa buhay natin. Tila nanunumbat na sambit ni Madam Sonia. Sonia, anak ko pa rin siya. Kahit hindi mo man matanggap, ay hindi mo mababago ang katotohanan. May lungkot sa tinig na salita ni Don Manuel. Anak mo siya sa babaeng walang kwenta. Kung hindi mo siya iiiwas sa atin, baka pati ang reputasyon ng pamilya natin ay masira. Galit na sambit ni Madam Sonia. Sa takot na lumaki ang gulo ay napilitan si Don Manuel na manatiling tahimik, kahit pa masakit para sa kanya ang sitwasyon. Hindi naman lingid para kay Banban ang palihim na support ang ginagawa para sa kanya ng ama. Kilala si Banban sa kanilang school bilang isang mahusay na estudyante. Sa kabila ng kanyang pagiging mahiyain ay palagi siyang umaangat sa klase. Siya ang madalas na representative ng kanilang paaralan sa mga academic competition at laging nananalo. At ang ating valedictorian ngayong taon ay walang iba kundi si Banban de la Fuerte. Palakpakan ng lahat at sa gitna ng kasiyahan, may lungkot sa mata ni Banban. Niiisip niya ang kanyang ama. Oh, Banban, bakit parang malungkot ka? Lagi ka namang nananalo pero parang hindi ka naman masaya. Humugot ng malalim na hinga si Banban. Pinili na lamang niyang ikimkim ang sama ng loob na nararamdaman para kay Don Manuel dahil sa hindi nito pagpapakita sa kanya. Ang hindi alam ni Banban ay naroon lamang si Don Manuel, nakatayo mula sa malayo, nakatago sa likod ng mga puno sa gilid ng paaralan. Hindi ito makalapit dahil kasama ni Sonia ang mga bodyguard nito na laging nagbabantay sa kanya. Lumaki si Banban na puno ng pangarap sa kabila ng kawalan ng presensya ng kanyang ama. Palagi siya nagtataka kung bakit tila wala siyang halaga sa mata ng pamilya nito, kahit na kilala naman siya ng lahat. At dahil kay Madam Sonia na palaging gumagawa ng hadlang sa anumang pagtatangka ng ama na magkalapit. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Don Manuel na ipakita ang kanyang pagmamahal para kay Banban, kahit sa lihim. Isang araw ay muli na namang tinawag ang pangalan ni Banban bilang top achiever sa kanilang klase. Ang outstanding student natin ngayong taon ay walang iba kundi si Banban de la Fuerte, announce ang teacher na nasa stage. Palakpakan ng buong auditorium. Ngunit gaya ng dati, may lungkot pa rin sa mga mata ni Banban habang tinatanggap ang kanyang tropeyo. Napatingin siya sa mga magulang ng kanyang mga kaklase na masaya at masigla habang siya'y nag-iisa. Pagkatapos ng seremonya ay naupo si Banban sa ilalim ng puno sa likod ng paaralan. Tahimik siyang umiiyak nang lapitan siya ng kanyang kaklase. Banban, okay ka lang? Bakit ka umiiyak? Minsan naiisip ko, mahal ba talaga ako ng papa ko? Lagi kong ini-imagine na baka sakaling dumating siya sa mga ganitong araw pero napapahiya lang ako sa sarili ko. Ang hindi alam ni Banban mula sa malayo ay palihim pa rin pinapanood siya ni Don Manuel, kagaya ng nakasanayan na nitong gawin. Nakatayo ito sa isang sulok ng bakuran ng eskwelahan. May dalang bouquet ng bulaklak na hindi niya maibigay-bigay. Bagamat hindi direktang nagpapakita si Don Manuel sa kanyang pagmamahal, ginagawa niya ang lahat para suportahan si Banban. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng sustento kay Aling Lumeng, kahit na hindi ito kalakihan. Alam niya hindi sapat iyon para sa lahat ng pangangailangan ng anak. Pero, iyon lamang ang kaya niyang gawin nang hindi nalalaman ni Sonia. Nagdesisyon na kasi si Madam Sonia na putulin na talaga ang koneksyon ni Don Manuel sa anak at kalimutan na ito ng tuluyan. Isang gabi kinausap ni Don Manuel si Jaime, ang kanyang matalik na kaibigan at abogado. Attorney, gusto kong tiyakin na kahit papaano ay may maiiwan ako maayos para kay Banban. Hindi ko man siya magabayan habang lumalaki. Gusto kong malaman pa rin niyang mahal ko siya. Manuel, kung talagang gusto mong ipakita ang pagmamahal mo, kailangan mong gumawa ng paraan. Hindi habang buhay magpapadala ka sa mga sinasabi sa iyo ni Sonia. Attorney, gusto ko siyang makita. Makasama kahit minsan lang. Gusto kong iparamdam sa kanya na mahalaga siya sa akin. Nangingilid ang mga luha ni Don Manuel.
Ramdam na ramdam naman ni Attorney Jaime ang pagpipigati at pagkasabik ng Don. Kaya naman, ginawa nito ng paraan ang hiling ni Don Manuel. Isang madaling araw ay biglang naabutan si Don Manuel ng matinding pananakit ng dibdib habang nasa kanyang opisina. Nakahawak siya sa kanyang dibdib at halatang nahihirapang huminga. Ngunit pilit niyang itinatago ang sakit. Sa harap niya ay nakalatag ang larawan ni Banban na kuha mula sa eskwelahan. Banban, patawarin mo si Papa. Ang dami kong pagkukulang. Mahina at halos pabulong na sambit ni Don Manuel. Biglang bumukas ang pinto at dumating si Sonia. Oh, Manuel, bakit hindi ka pa natutulog? Ilang beses ko lang sinabi sa'yo na bawasan mo pagtatrabaho mo. Ano ba yung tinitingnan mo? May inis sa tono ng boses ni Madam Sonia. Sinubukang itago ni Don Manuel ang larawan ni Banban, ngunit napansin ito ng asawa. Ano na naman ang tungkol sa anak mo sa labas? Hindi mo pa rin ba kayang tanggapin na hindi siya kabilang sa pamilyang ito? Singhal ni Madam Sonia. Sonia, anak ko pa rin siya. Hindi mo maaaring ipagkait sa akin ang karapatang mahalin si Banban. Hindi mo naiintindihan ang kung anong nararamdaman ko bilang ama. Hinang-hinang tugon ni Don Manuel na may pagtitimpi. Manuel, wag mong kalimutan kung sino ang nagdadala ng yaman at pangalan sa pamilyang to. Kung hindi mo kaya ang mga kondisyones ko, alam mo kung ano mangyayari. Pagbabantaan ng bruha. Sa kabila ng maanghang na sagutan, nagpumilit si Don Manuel na tumayo at umalis ng opisina. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa nang biglang bumagsak siya sa sahig. Nagulat si Madam Sonia at mabilis na lumapit sa Don. Manuel, anong nangyayari sa'yo? Nagmamadali niyang tinawagan ng mga tauhan ng bahay upang tulungan si Don Manuel. Dumating ang doktor ng pamilya makalipas ang ilang oras at isinugod si Don Manuel sa ospital. Habang nasa emergency room si Don Manuel ay dumating si Attorney Jaime. Matapos makatanggap ng balita ay agad siyang sinalubong ni Madam Sonia. Halatang aligaga ito ngunit nananatili pa rin kalmado sa harap ng attorney. Sonia, anong nangyari kay Manuel? Stress. Lagi siyang nag-aalala sa mga bagay na hindi naman niya dapat iniintindi. At isa pa siguro kasalanan na rin ng anak niyang si Banban. Palagi niyang iniisip ang batang yon. Sonia, hindi ito ang oras para sisihin si Banban o kahit na sino pa. Ang mahalaga ngayon ay ang kalagayan ni Manuel. Naiinis ngunit kalmado pa rin si attorney. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang doktor ni Don Manuel at doon ay sinabi nitong on coma ang Don. Makalipas ang ilang araw ay nagising si Don Manuel mula sa kanyang pagkakakoma. Si Attorney Jaime ang unang bumisita sa kanya. Nakaupo si Jaime sa tabi ng kaba habang nakatingin si Don Manuel sa kanya. Bakas ang kahinaan sa katawan, ngunit may matinding determinasyon sa mata. Manuel, kailangan mo magpahinga. Hindi pwedeng pilitin mo sarili mo. Payo pa ni Attorney Jaime. Jaime, wala na akong oras na magpahinga. Kailangan kong ayusin ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Mahina naman ang boses si Don Manuel, ngunit seryoso. Manuel, huwag mong pilitin ang sarili mo. Alam kong gusto mong mapalapit kay Banban, pero kailangan mo rin na alagaan ang kalusugan mo. Jaime, hindi ko na kaya pang hintayin ang tamang panahon. Pakiramdam ko ito na simula ng katapusan para sa akin. Ayokong iwan si Banban nang wala man lang natatanggap na kahit anong mula sa akin. May lungkot sa tinig ni Don Manuel. Anong gusto mong gawin, Manuel? Sabihin mo, tutulungan kita. Hinila ni Don Manuel ang kamay ni Jaime at mahigpit itong hinawakan. Jaime, gusto ko masigurado na maayos ang lahat para kay Banban. Hindi lamang sustento. Gusto kong maramdaman niyang mahal ko siya. Kahit wala na ako. Ito ang gagawin natin, Manuel. Aayusin ko ang lahat ng legal na papel. Pero kailangan mo rin na magpahinga. Kung hindi, paano mo mahaharapin si Banban kung tuluyan kang manghina? Napangiti pa ng bahagya ang Don. Salamat, Jaime. Salamat sa lahat ng oras. Ikaw ang nakakaintindi sa akin. Pumasok bigla ang doktor at sinuri ang kalagayan ni Don Manuel. Habang binabasa ang mga resulta, ay seryoso itong tumingin sa kanya.
Don Manuel, kailangan nating pag-usapan ng kalagayan ninyo. May mga komplikasyon ang kondisyon ninyo. At kung hindi natin aaksyonan kaagad, maaaring lumala pa ito. Pagtatapat ng doktor. Malamlam naman na nakatingin sa doktor si Don Manuel. Dok, sabihin niyo sa akin ang totoo. Gaano pa katagal ang meron ako? Lakas loob na tanong ni Don Manuel sa doktor. Malungkot na sumagot ang doktor. Tatapatin na kita, Don Manuel. Base sa aming pagsusuri, meron ka lamang na hindi lalampas sa 6 na buwan. Gagawin namin ang lahat upang maging komportable ang iyong kalagayan. Ngunit dapat ninyong paghandaan ang inyong mga naiwanang obligasyon. Tumahimik ang lahat mula sa loob ng silid. Halata namang nagulat si Sonia. Nakapapasok lamang nang dumating ang doktor. Ngunit mabilis siyang binalot ng katahimikan ang kanyang reaksyon. Si Jaime naman ay tahimik ngunit halatang apektado sa naririnig. Matapos na umalis ang doktor, ay naiwan sina Jaime at Don Manuel sa silid. Nagpaalam si Sonia. Sinasabing babalik na siya sa mansyon dahil hindi niya raw kayang harapin ang ganoong klase ng balita. Manuel, kung may kailangan kang gawin, ngayon na ang tamang panahon. Anong plano mo? Huminga ng malalim si Don Manuel. Jaime, hindi ko na kayang maghintay pa. Gusto kong gawin ang lahat para kay Banban habang may oras pa ako. Hindi ko hahayaang walang matira sa kanya. At hindi ko hahayaang si Sonia ang magdikta ng kapalaran niya. Alam mo kung gaano kahirap ito, Manuel. Lalo na't si Sonia ang may kontrol sa mga ari-arian mo. Paano mo ito gagawin na hindi niya nalalaman? Ikaw ang abogado ko, Jaime. Ikaw ang magtutulak ng mga dokumento. Gagawa tayo ng last will and testament na malinaw at sisiguraduhin natin hindi ito mapapakialaman ni Sonia. Pero higit sa lahat, nakatingin ng seryoso si Don Manuel sa attorney. Ano pa, Manuel? Masugid naman nakikinig si attorney Jaime. Kailangan ko pa rin iparamdam kay Banban na mahal ko siya. Kahit papaano ay gusto kong mag-iwan ng alaala na mararamdaman niya kahit na wala ako. Kahit na wala na ako. Makalipas ng ilang araw ay inuwi na si Don Manuel sa mansyon, ngunit sa kondisyon niya, gagamitin niya ang natitirang panahon upang maisakatuparan ang kanyang mga plano para kay Banban. Sa tulong ni Jaime ay unti-unti nilang inayos ang mga dokumento. Manuel, narito ang plano. Una, magbibigay tayo ng tsak na porsyento ng ari-arian mo kay Banban. Ang natitirang bahagi naman ay hahatiin natin iyon sa karaniwan. Ngunit kailangan nating protektahan ng kay Banban laban sa mga aaring gawin ni Sonia. Jaime, wag mong titipirin si Banban. Gusto kong mabigyan siya ng sapat para sa kanyang kinabukasan. Siguraduhin mo rin magkakaroon siya ng maayos sa bahay. Hindi nang tulad ng buhay niya ngayon sa squatter. Gagawin ko ang lahat, Manuel. Pero paano mo to ipapaalam kay Banban? Napabuntong hininga naman si Don Manuel. Iyan ang pinakamahirap. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Lagi ako nagtatago sa kanya noon. Paano ko maipapaliwanag ang lahat na hindi siya nagagalit? Isang gabi nagpa siya si Don Manuel na personal na makipagkita kay Banban. Gamit ang kotse ni Jaime, iniwasan niya ang mga mata ng kanyang bodyguard at pumunta sa maliit na bahay sa squatter kung saan nakatira ang kanyang anak kasama ang kanyang ina na si Aling Lumeng. Pagbukas ng pinto, nagulat si Aling Lumeng na makita si Don Manuel. Manuel? Namilog ang mga mata ni Lumeng na makita ang muli ang Don. Lumeng, alam ko matagal na ako nawala. Pero ngayon ay gusto ko lang makita ang anak ko. Gusto ko siyang makausap. Biglang lumabas si Banban mula sa kwarto. Nakita niya si Don Manuel at napatigil. Sino siya, Mama? Pagtataka ni Banban. Galit man si Lumeng kay Manuel ay pinakilala niya pa rin ito sa anak. Siya, ang papa mo. Muling natameme si Banban at natulala kay Don Manuel. Nakayuko at halatang kinakabahan naman ng Don. Anak, pwede ba tayong mag-usap? May mga bagay akong gustong sabihin sa'yo.
Umupo si Banban sa harap ng kanyang ama. Halata pa rin sa mga mata nito ang labis na sama ng loob sa ama. Kung pagsusustento lang po ulit ang sasabihin ninyo, wag na. Hindi ko na po kailangan. Nasanay na po akong wala kayo. Diretso ang sambit pa ni Banban. Halatang nasaktan si Don Manuel sa mga sinabi ni Banban. Ngunit pinilit pa rin itong magpakatatag. Banban, hindi lamang sustento ang dahilan kung bakit ako narito. Gusto kong sabihin sa iyo na mahal kita. Alam kong hindi naging sapat ang mga nagawa ko para sa iyo. Pero ngayon gusto kong itama ang lahat. Umiling si Banban. Ngayon lang? Bakit hindi pa noon? Bakit ngayon na parang wala nang halaga sa akin? Napayukong muli si Don Manuel at tinawakan ang kamay ni Banban. Anak, hindi mo pa maintindihan kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Pero ngayon gusto kong malaman mo na hindi ka nawawala sa puso ko kahit kailanman. At gusto kong malaman mo rin na baka hindi na tayo magkasama ng matagal. Nagulat si Banban sa mga sinabi ng ama. Anong ibig mo sabihin? May luha sa mga mata ni Don Manuel. May taning ng buhay ko, anak. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang meron ako, pero bago ako mawala, gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Napaluha si Banban. Bakit niya lang ito sinasabi? Nang marinig ni Banban ang sinabi ng kanyang ama, bumalik siya sa upuan. Halatang gulong-gulo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan ni Don Manuel. Isang tao na kilala ng marami bilang makapangyarihan. Ngayon ay umaharap sa kanya bilang isang ama na humihingi ng tawad. Paano ibig niyo sabihin? May sakit po ba kayo? Gaano pa po kayo katagal? Nag-aalangan pang tumawag ng papa si Banban. Malalim ang buntong hininga ng Don. Banban, may taning ng buhay ko. Sinabi ng doktor na 6 na buwan na lamang natitira sa akin. Marami akong naging pagkukulang sa iyo, anak. Kaya nandito ako ngayon para subukang itama ang lahat bago mahuli ang lahat. Halata ang lungkot kay Banban. Ngunit may galit pa rin itong kinikimkim. Bakit ngayon niyo lang naisip na itama ang lahat, Papa? Ilang taon akong naghintay kung bakit hindi kayo pumupunta sa mga awardees ko, sa mga birthday ko, sa mga mahahalagang araw ng buhay ko. Lagi kayong wala. Napayo ko si Don Manuel at maluha-luha. Anak, nandoon ako. Palihim. Hindi mo man ako nakikita pero lagi kitang pinapanood. Takot akong lumapit dahil sa mga mata ng ibang tao, sa pamilya ko, kay Sonia. Pero mali ako. Mali na pinili kong itago pagmamahal ko sa'yo. Namumugto na nga ang mga mata ni Banban kakaiyak. Kung mahal niyo po talaga ako, bakit hinayaan niyo ako magdusa? Bakit hinayaan niyo akong maranasan ng hirap sa squatter habang kayo nasa mansyon, komportable ang buhay? Tumayo si Don Manuel at lumapit sa anak. Hinawakan niya ang kamay nito. Banban, alam kong hindi sapat ang paliwanag ko. Pero ang mahalaga ngayon, gusto kong itama ang lahat. Anak, kaya kong ipangako sa iyo simula ngayon na gagawin ko ang lahat para maramdaman mo kung gaano kitang kamahal. Napansin ni Banban ang lumang litrato na inilabas si Don Manuel mula sa kanyang bulsa. Larawan niya noong bata pa siya. Hawak ang kanyang inang, si Aling Lumeng, sa tabi ng isang eskanita. Napakunot noo si Banban. Saan niyo po nakuha yan? Larawan ko po ito nung bata pa ako. Ngumiti naman ng bahagya si Don Manuel. Pinakuha ko ito ng palihim sa isang secret agent ko noong araw. Na 3 taon ka pa lamang. Palagi kong tinitignan to sa tuwing namimiss kita, Banban. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kahit na marami pa akong pagkukulang. Huminga naman ng malalim si Banban at napatingin sa ama. Papa, hindi ko alam kung paano ako mararamdaman ang sinasabi niyo ngayon. Ang sakit po. Kasi ang dami-dami kong tanong na hindi ko makuha ang sagot noon. Anak, hindi ko mababago ang nakaraan.
Pero may oras pa ako para bumawi. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Tanging ngiti ang naging tugon ni Banban. Makailang minuto ay lumabas si Don Manuel upang makausap sana si Aling Lumeng. Naiwan si Banban sa loob ng bahay. Nakatingin sa larawan na iniwan ng kanyang ama sa lamesa. Samantala, si Jaime naman ay biglang dumating upang tiyaking maayos ang lahat. Tumabi si Don Manuel kay Attorney Jaime. Jaime, ayoko mag-aksaya ng oras. Kailangang maisakatuparan ang plano natin. Gusto ko magkaroon si Banban ng kinabukasan na hindi niya kailangang maghirap. Manuel, naiintindihan kita. Pero kailangan natin maging maingat. Si Sonia, alam mong gagawin niya ang lahat para pigilan ito. Ihanda mo ang mga dokumento, Jaime. Ang lahat ng pag-aari ko ipapangalan ko kay Banban. Hindi man ngayon, pero pagkatapos ng lahat, dapat makuha niya ang nararapat na para sa kanya. Patay mali siya lamang si Aling Lumeng sa nakikinig na pag-uusap ni Don Manuel at Attorney Jaime. At hindi niya maitatanggi na masaya siyang malaman na gumagawa ng paraan si Don Manuel na makabawi sa anak nilang si Banban. Kinabukasan, bumalik si Don Manuel sa kanyang mansyon at palihim na nakikipagpulong kay Jaime upang tapusin ang mga legal na proseso. Nilagdaan niya ang isang bagong last will and testament kung saan 60% ng kanyang ari-arian ay direktang mapupunta kay Banban. Ang natitirang bahagi ay mapupunta naman kay Sonia. Ngunit may kondisyon na hindi niya maaaring galawin ang bahagi ni Banban. Jaime, siguraduhin mong walang butas ang dokumentong ito. Hindi ko hahayaang si Sonia o ang sino man ang maaagawan si Banban ng karapatan niya. Huwag kang mag-alala, Manuel. Siguradong magiging protektado si Banban. Pero kailangan mo ring ipaliwanag ito kay Sonia bago pa maging mas malaki ang problema. Napabuntong hininga si Don Manuel. Si Sonia, alam kong lalaban siya. Pero wala akong pakialam. Gagawin ko ang tama at mararapat. Lead sa kaalaman ni Don Manuel, nalalaman ni Sonia ang tungkol sa bagong kasunduan mula sa isa sa mga tauhan ng mansyon. Galit na galit siya at agad na hinarap si Don Manuel. Sumugod ang madam sa opisina ni Don Manuel. Manuel, ano tong naririnig ko tungkol sa bagong will mo? Paano mo nagawang ipasa ang halos lahat ng yaman mo sa anak mo sa labas? Galit na galit ito. Nananatiling kalmado naman ang Don. Sonia, desisyon ko to. Matagal ko nang pinabayaan si Banban. Panahon na para itama ako ang pagkukulang ko. Halos sumabog naman sa galit si Sonia. Ano? Paano naman ako? Paano ang mga anak natin? Anong mukhang ihaharap ko sa kanila kung malalaman nilang mas binigyan mo ng halaga ang anak mo sa labas kaysa sa kanila? Sonia, hindi ito tungkol sa iyo o sa kanila. Ito ay tungkol sa tama. Huwag mo kong pigilang gawin ang nararapat. Dahil ayaw nang makipagdiskusyonan ni Madam Sonia kay Don Manuel, ay hindi na siya nagsalita pa. At nag-isip na lamang ng plano sa mga susunod niyang hakbang. Habang lalong lumalala ang sakit na Don Manuel, ay sinimulan niyang isulat ang isang liham para kay Banban. Isinulat niya rito ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang mga pagkukulang niya bilang ama at ang kanyang mga pangarap para sa anak. Habang sinusulat ang liham, ay mahina ang tinig ni Don Manuel na binabasa ang bawat salita nito. Anak, hindi ko man ito nasabi sa iyo ng harapan, pero mahal na mahal kita. Sana sa pamamagitan ng liham na to, malaman mo kung gaano kitang pinahahalagahan. Ikaw ang dahilan kung bakit naging buo ako bilang tao. Hanggang sa nakatulugan na ni Don Manuel ang ginagawang liham para sa anak na si Banban. Samantala, hindi na mapakali si Madam Sonia matapos ang mainit na pagtatalo nila ni Don Manuel. Alam niyang nasa panganib ang kanyang posisyon sa pamilya, lalo pat malapit nang mawala si Don Manuel. Pinatawag niya ang kanyang mga abogado at pinag-usapan na magiging hakbang upang pigilan ang plano ni Don Manuel na ipamana ang halos lahat ng ari-arian kay Banban. Hindi ko papayagang mangyari to. Walang karapatan ng anak niya sa labas na agawin ang lahat ng pinagharapan naming mag-asawa. Mama,
May mga paraan tayong pwedeng gawin. Kung mapapatunayan natin na si Don Manuel ay wala na sa tamang pag-iisip, nung nilagdaan ng bagong testamento, maaari nating ipanolify ito. Napangisi naman ng tuso si Madam Sonia. Gawin niyo ang lahat. Huwag niyong hahayaan na makuha ng batang yon ang anumang parte ng ari-arian namin. Sa opisina ni Don Manuel kasama si Jaime ay abala sila sa pag-aasikaso ng mga dokumento. Malinaw ang utos si Don Manuel na tiyaking magiging maayos ang lahat para kay Banban bago pa siya tuluyang mawala. Nakahiga lamang sa sofa si Don Manuel at halata ng panghihina. Jaime, may isa pa akong gustong idagdag sa testament. Ano yon, Manuel? Gusto kong bigyan ng scholarship si Banban para sa kahit anong kurso na gusto niyang kunin sa kolehiyo. Gusto kong siguraduhin na hindi siya kailanman maghihirap sa pag-aaral. Ito ba ang huling utos mo, Manuel? Tumango si Don Manuel na may ngiti sa labi. Oo, Jaime. Gusto kong maging handa siya sa mundo. Kahit na wala na ako. Sa kabila ng galit ni Madam Sonia kay Banban, ay nagdesisyon pa rin si Don Manuel na anyayahan ng anak sa mansyon upang ipakita ang kanyang pagsisisi at pagmamahal. Malaking hakbang ito, lalo pat alam niyang magiging tensyonado ang lahat kapag nalaman ni Sonia ang plano. Pagkarating ni Banban sa mansyon ay hindi maiwasang humanga sa karangyaan ng lugar. Tumigil siya saglit sa harap ng malaking pintuan bago kinalampag ang kampana. Si Jaime ang sumalubong sa kanya. Banban, halika. Inaasahan ka na ng papa mo. Matipid naman ang umiti si Banban. Salamat po, Atty. Jaime. Medyo kinakabahan lang po ako. Tinapik ni Atty. Jaime sa balikat ang binata. Natural lang yan. Pero tandaan mo, mahal ka ng papa mo. Kaya niya ginagawa ang lahat ng to ay para sa'yo. Habang naglalakad papasok ay bigla namang sumulpot si Sonia sa malaking hagdanan. Tumigil si Banban. Nanlaki ang mga mata habang si Sonia ay nagbubuga ng galit sa mukha. Anong ginagawa ng batang ito dito, Manuel? Palakad na sabi ni Madam Sonia. Nakaupo sa sala si Don Manuel. Nangihina man ay mariing tumugon. Sonia, huwag kang magalit. Siya ang anak ko. At nararapat lang na pumunta siya dito. Hindi nagpatalo si Madam Sonia. Anak mo? Siya lang ba ang anak mo, Manuel? Paano naman ang mga anak natin? At bakit siyang inuuna mo ngayon? Tahimik lamang si Banban ngunit halatang nasasaktan. Kung hindi niyo po ako gusto rito, aalis na lang po ako. Napilitang tumayo si Don Manuel kahit na nangihina. Ay hindi, Banban. Hindi ka aalis. Narito ka dahil gusto kong ipakita sa iyo ang lugar na ito. Ang magiging parte mo, baling araw. Tumaas ang boses ni Don Manuel. Kaya naman wala nang nagawa si Madam Sonia kung hindi ang palampasin ang pagtatalo nila ng Don. Habang pinapakita ni Don Manuel ang mansyon kay Banban, ay palihim namang pinapakinggan ni Sonia ang bawat sinabi ng asawa. Hindi niya maiwasang magalit habang nakikita kung paanong tinatrato ng kanyang asawa ang anak nito sa labas na parang prinsipe. Sa gigil na nararamdaman ay tinawagan ni Madam Sonia ang kanyang abogado. Siguraduhin mong tapos na ang lahat bago siya pumanaw. Hindi pwedeng maangkin ng batang yun ang yaman namin. Sa paglalakad ni Don Manuel at Banban sa hardin ay nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng masinsinan. Papa, bakit niyo po ginagawa lahat ng to? Hindi ba kayo natatakot na magalit ang tunay na asawa ninyo? Banban, mas matagal kong pinili ang manahimik at hindi lumaban. Pero ngayon wala na akong pakialam sa sinasabi nila. Ang mahalaga, makita mong mahal kita. Naging emosyonal si Banban. Papa, hindi ko po alam kung mapapatawad ko ang lahat ng pagkukulang ninyo. Pero salamat. Kasi kahit papaano, nararamdaman ko ngayon ang sinasabi ninyo. Hinawakan ni Don Manuel ang balikat ng anak. Anak, hindi na importante kung mapatawad mo ako ngayon. Ang mahalaga,
maisip mong ginawa ko ang lahat para maipakita ang pagmamahal ko bago ako mawala. Naglalakad pa sila nang biglang nanghina si Don Manuel at bumagsak sa lupa. Nagulat si Banban at mabilis na tinawag si Attorney Jaime upang tumulong. Labis namang kinabahan si Banban. Papa, ano pong nangyayari sa inyo? Nangihina man ay pinipilit pa rin ngumiti ni Don Manuel. Huwag kang mag-alala anak. Kaya ko pa. Kailangan ko lang magpahinga. Dumating si Attorney Jaime at tinulungan siyang bumangon. Kailangan ka nang dalhin sa ospital, Manuel. Huwag mo nang ipilit na tumanggi pa. At mabilis nang isinugod sa ospital ang Don. Sa ospital napalibutan si Don Manuel ng mga doktor at nurse. Si Banban naman ay nasa labas ng silid, umiiyak na halatang natatakot sa maaaring mangyari. Hindi maiwasang maisip na baka ito na ang huli nilang pag-uusap. Kinausap ni Banban si Attorney Jaime. Attorney Jaime, paano kung mawala si Papa? Hindi ko po nasabi sa kanya na napatawad ko na siya. Tinapik ng attorney ang balikat ni Banban. Banban, hindi mo kailangang magsalita para malaman niya. Sa mga ginagawa mo, nakikita niya kung gaano mo siyang pinahahalagahan. Patuloy na dumaloy ang mga luha ni Banban. Nang makalabas ang mga doktor, pinayagan na si Banban na pumasok sa silid upang makausap si Don Manuel. Bagamat mahina, ngumiti si Don Manuel nang makita ang anak. Hinawakan nito ang kamay ni Banban. Anak, salamat at narito ka. Napaluhang muli si Banban. Papa, huwag kayong magsalita ng ganyan. Kaya niyo pa po ito. Marami pa po tayong gagawin. Banban, tandaan mong sinasabi ko. Palagi kang magpapakabuti. Lahat ng ginawa ko para sa'yo. Gusto kong ipangako mo sa akin na itutuloy mo ang pangarap mo. Nanginginang sambet na Don Manuel. Ipinapangako ko, Papa. Pero sana huwag niyo po akong iiwan. Napahugulhol na si Banban. Mula sa kama ni Don Manuel ay tila pinagpapawisan na ng malamig. Ngunit nananatili siyang matatag habang kausap si Banban. Sa bawat salitang kanyang binibitawan may bigat at sinseridad na parabang nais niyang ipamana hindi lamang kanyang ari-arian kundi pati ang mga aral ng kanyang buhay. Banban, oras na para magtiwala ka sa sarili mo. Alam kong bata ka pa, pero nakikita ko sa iyo ang lakas ng loob na hindi ko nagawang ipakita noon. Mahina ngunit malinaw ang boses na tugon ng Don. Pinipilit na hindi umiyak ni Banban. Papa, parang napakaikli naman ang panahon na ibinigay sa atin. Hindi ko pa po kayo lubos na nakikilala. Hinawakan ni Don Manuel ang kamay ng anak. Anak, hindi ko man nagawa ang lahat ng tama. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw kang nasa isipan ko. Hindi ko iyon napakita. Pero sana'y maiparamdam ko sa mga naiwan ko ang pagmamahal na para sa iyo. Nagpatuloy ang kanilang usapan at si Banban sa unang pagkakataon ay naramdaman ng init ng pagkakaroon ng ama. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Sonia ay tahimik na nagbabantay. Hindi siya pumasok sa silid ngunit malinaw na naririnig niya ang lahat. Habang abala si Banban sa kanyang ama, ay si Attorney Jaime naman ay naglakad sa pasilyo ng ospital nang makita si Sonia na tila nag-iisip ng malalim. Sonia, huwag mo nang dagdagan ng bigat ng sitwasyon. Alam mong si Manuel ay wala ng oras. Hayaan mo siyang gawin ang nararapat para sa kanyang anak. Bakit? Para saan naglahat ng to? Hindi pa ba sapat na ginagawa ko ang lahat para sa kanya? Ngayon inuuna pa niya ang anak niya sa labas kaysa sa sariling pamilya namin. Galit pa rin si Madam Sonia. Sonia, ito na ang paraan niya para maitama ang lahat ng pagkukulang niya. Kung mahal mo si Manuel, hayaan mo siyang maging malaya sa guilt na matagal niyang daladala. Ngunit hindi tumugon si Sonia. Sa halip ay tumalikod siya at lumabas ng ospital. Tila nagbabalak ng hakbang upang mapigilan ang plano ni Don Manuel.
Kinabukasan, si Atty. Jaime ay maagang bumalik sa ospital upang tapusin ang mga legal na papeles. Habang nilalagdaan ni Don Manuel ang mga dokumento, si Banban naman ay nasa tabi niya, tahimik na nagmamasid. Nakangiti si Don Manuel kay Jaime. Jaime, salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Huwag mo nang alalahanin iyon, Manuel. Ang mahalaga ay nagagawa mo ang tama. Papa, ano pong pinirmahan ninyo? Ngumiti si Don Manuel. Anak, ito ang huling plano ko para siguraduhin na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Nais kong protektahan ka, Banban, kahit na wala na ako. Papa, hindi ko naman po hiniling ito. Ang gusto ko lang po ay makasama kayo. Alam ko, anak. Pero bilang ama mo, responsibilidad kong siguraduhin na magiging maayos ang buhay mo. Kahit na wala na ako. Sa pagiging abala ni Don Manuel at Jaime sa ospital, si Sonia ay tahimik na kumikilos. Tinawagan niya ang isang maimpluwensyang abogado upang tulungan siyang pigilan ang plano ni Don Manuel. Kailangan nating patunayan na ang lahat ng ito ay ginagawa sa ilalim ng hindi tamang kondisyon. Kung may makita tayong butas, mawawala ng bisa ang testament. Madam, may mga dokumento ba kayong pwedeng ipakita na magpapatunay na hindi siya nasa tamang pag-iisip noong ginawa ang desisyong ito? Iyon ang hahanapin natin. Hindi pwedeng mapunta sa anak niya sa labas ang lahat ng pinaghirapan namin. Desidido talaga si Madam Sonia sa kanyang plano, dala ng pagiging tuso sa pera. Samantala, habang naglalakad si Banban palabas ng ospital, ay nilapitan siya ni Jaime upang kausapin. Banban, alam mo bang napakalaking plano para sa papa mo ang ginawa niyang ito? Matagal niyang ininda ang takot na ito. Pero para sa'yo, nalampasan niya ang lahat. Atty. Jaime, hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan si Papa pero natatakot din ako. Paano kung hindi ba gustuhan ni Madam Sonia ang mga nangyayari? Huwag mong itindihin si Sonia. Ang mahalaga, alam mong ginagawa ito ng Papa mo dahil mahal ka niya. At kung ano man ang mangyari, narito ako para sa'yo. Ilang linggo ang lumipas, lalo pang humina si Don Manuel. Bagamat hindi na siya nakakapaglakad ng maayos, nananatili siyang matatag sa kanyang desisyon na ipaglaban si Banban. Sa isang tahimik na hapon, muling nag-usap ang mag-ama. Banban, palagi mong tatandaan na kahit nawala na ako, narito ako sa puso mo. Ang pagmamahal ko, hindi mawawala. Nangihina man ay mga ngiti pa rin sa mga labi ni Don Manuel. Napahugulhol naman si Banban. Papa, hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy nang wala kayo. Hindi ko pa nga po kayo lubos na nakikilala. Anak, hindi tungkol sa kung gaano tayong katagal nagkasama. Ang mahalaga ay natutunan nating magpatawad at magmahal sa huli. At nagyakapan ang mag-ama. Isang gabi, dumalaw si Sonia sa ospital. Ngunit hindi upang alagaan si Don Manuel. Dumiretso siya kay Banban ng puno ng galit at hinanakit. Ikaw, dahil sa'yo nasirang pamilya ko. Anong karapatan mong kunin ang lahat ng pinaghirapan ng asawa ko? Nagulat naman si Banban ngunit nananatiling kalmado. Hindi ko po hinihigi ang yaman niya. Ang gusto ko lang po ay maramdaman na mahal ako ng papa ko. Tumawa naman ng mapang-asar si Madam Sonia. Mahal? Kung mahal ka niya, bakit kanya iniwan? Hindi mo ba naisip na isa ka lang pagkakamali? Tinitigan ni Banban si Madam Sonia ng diretsyo. Maaaring pagkakamali ako sa paningin ninyo. Pero kay Papa mahalaga ako. Tanging halakak lamang ang naging tugon ni Madam Sonia. Tumalikod na lamang si Banban at minabuting hindi na lamang pumatol. Kinabukasan, tinawag ni Don Manuel sina Sonia, Jaime at Banban upang magkaharap-harap bagamat mahina na siya. Pinilit niyang nilakasan ang kanyang loob.
Sonia, Jaime, Banban. Nandito kayo dahil gusto kong maipaliwanag ang huling hiling ko. Huling hiling? Manuel, ginagawa mo lang na mas mahirap ang lahat. Singhal pa ni Madam Sonia. Sonia, alam kong nasasaktan ka. Pero ito na ang tamang oras para maitama akong lahat. Banban, ikaw ang iniwang kong responsibilidad noon. At ngayon ay gusto kong itama iyon. Papa, salamat. Pero hindi ko po alam kung paano tatanggapin ang lahat ng to. Mahinang tugon naman ni Banban. Anak, tanggapin mo to bilang tandaan ng pagmamahal ko sa'yo. Huwag kang matatakot. Gamitin mo ito para sa kinabukasan mo. Tanging mga luha ang naging sandigan ni Banban sa bawat oras na kasama niya ang ama na nakikipaglaban sa sakit nito. Isang umaga habang nag-aayos si Banban ng gamit sa ospital ay bigla siyang tinawag ng doktor. Halata sa mukha ng doktor ang lungkot at si Attorney Jaime na noon ay nasa labas ay agad na sumunod sa loob. Banban, Attorney Jaime, pinapaalam ko sa inyo na pumanaw na si Don Manuel kaninang madaling araw. Mahinahon na sambit ng doktor. Natigilan si Banban at unti-unting tumulo ang mga luha. Dok, hindi po ba talaga namin siya naabutan? Gusto ko po sanang makasama siya hanggang sa huli. Tila nawawala na sa sarili si Banban at hirap na tanggapin na wala na ang ama. Hinawakan ni Attorney Jaime ang balikat ni Banban. Anak, ginawa mo na ang lahat para sa papa mo. Alam kong ramdam niya yon bago siya pumanaw. Bago siya mawala, binanggit niya na nais niyang sabihin kung kaano kanyang kamahal. Dagdag pa ng doktor. At maglalong napahagulhol si Banban. Pagkatapos ng balita, inihabili ng abogado ni Don Manuel ang isang sulat para kay Jaime. Nakasulat doon ang huling kahilingan ni Don Manuel. Nais niyang direktang ipakremate ang kanyang labi, sa halip na magkaroon ng malaking burol. Kasama si Banban, pinulong ni Jaime ang isang kaibigan upang pag-usapan ang mga detalye ng kahilingan ni Don Manuel. Habang abala si Jaime sa pag-aasikaso ng cremation, ay nagpakita si Madam Sonia sa opisina ng abogado. Halata ang galit at pagkadismaya sa kanyang mukha. Jaime, anong kalokohan to? Paano niyong naisip na ipakremate si Manuel na hindi man lang kami kinukonsulta? Sonia, ito ang direktang kahilingan ni Manuel. Hindi na natin pwedeng baliwalain ang kagustuhan niya. Ano? At hindi man lang ako kinonsulta? Ako ang asawa niya. May karapatan ako sa desisyon na to. Mataas ang boses ni Madam Sonia. Sonia, alam kong nasasaktan ka. Pero kung tunay mong mahal si Manuel, igagalang mong huli niyang hiling. Nananatiling kalmado si Attorney Jaime. Nangingilid ang mga luha ni Madam Sonia. Attorney Jaime, sigurado ka bang ito ang tama? Gusto ko lang sanang mabigyan siya ng disenteng pamamaalam. Yun ang ginagawa natin, Sonia. Huwag mo nang gawing big deal ang sitwasyong to. Wala nang nagawa si Madam Sonia kung hindi ipaubaya kay Attorney Jaime ang plano para sa huling hantungan ni Don Manuel. Sa araw ng cremation ay naroon si Banban, Jaime at ang ilan sa malalapit na kaibigan ni Don Manuel. Maging si Aling Lumeng ay nilakasan na ang loob na dumalo, alang-alang sa anak na si Banban. Hindi dumating si Sonia at ang kanyang mga anak. Marahil ay dala ng sama ng loob. Tahimik ang lahat habang unti-unting nilamon ng apoy ang mga labi ni Don Manuel. Habang pinapanood ni Banban ang proseso, hindi niya maiwasang maiyak. Napaisip siya sa lahat ng sandaling hindi niya nakapiling ang kanyang ama. Papa, sana nararamdaman mo kung gaano kitang kamahal. Pangako, gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang iniwan mo sa akin. Sa isip pa ni Banban. Niyakap ni Attorney Jaime si Banban. Iho, alam kong napakalaki ng iniwang responsibilidad sa iyo ng papa mo.
Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Narito kami para suportahan ka. Ako at ang nanay mo. Pag-comfort pa ni Atty. Jaime sa binata. Matapos ang cremation ay isang hindi inaasahang sitwasyon ay naganap. Nagtungo si Sonia sa bahay ni Jaime. Dala ang kanyang abogado at ilang kasama. Jaime, gusto kong makita ang mga dokumento. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung anong iniwan ni Manuel para sa amin. Matapang ang boses ni Madam Sonia. Sonia, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ngayon ay hindi tamang oras para pag-usapan natin ito. Pag-usapan natin ito sa tamang lugar. Pinapakalma ni Atty. Jaime ang madam. Tumawa ng malakas si Madam Sonia. Tamang lugar? Parang sinasabi mo na gusto niyong itago ang lahat sa akin. Hindi na napigilan ni Banban na hindi sumingit. Naroon din kasi ang binata dahil sa maraming dokumentong inaasikaso. Madam Sonia, hindi po kami ang kalaban ninyo. Alam kong nasaktan kayo, pero hindi po ito tungkol sa pera o ari-arian. Ito po ang huling kagustuhan ni Papa. Napatingin naman si Madam Sonia kay Banban at halatang nagpipigil ng galit. Ikaw bata ka. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi lang ito tungkol sa'yo. Sonia, ang kailangan natin ay pagkakaintindihan. Huwag mo nang gawing mas mahirap ang sitwasyong ito para kay Banban. Mariing sambit ni Atty. Jaime. Sinamaan ng tingin ni Madam Sonia si Banban at saka nag-walk out. Ilang araw matapos ang cremation, tinawag ang lahat ng miyembro ng pamilya sa opisina ng abogado upang basahin ang huling habilin ni Don Manuel. Naroon si Sonia, ang kanyang mga anak, si Banban, Jaime at ilang malalapit na kaibigan ng pamilya. Ladies and gentlemen, narito tayo upang basahin ang huling testamento ni Don Manuel de la Fuerte. Nais kong ipaalala na lahat ng nakasaad dito ay alinsunod sa batas. Habang binabasa ni Atty. Jaime ang testament, ay inilahad niya ang karamihan sa ari-arian ay inilalaan kay Banban bilang pangunahing tagapagmana. May bahagi din para sa mga anak ni Sonia, ngunit ito ay mas maliit kaysa inaasahan niya. Tumayo bigla si Madam Sonia, galit na galit. Ano? Bakit ganon? Bakit napakalaki ng iniwan niya sa anak niyang bastardo? Hindi ito makatarungan. Nagulat si Banban sa naging reaksyon ni Madam Sonia. Madam Sonia, hindi ko rin po ito inaasahan. Kung gusto niyo po, handa po akong pag-usapan ng hatian. Marespeto nitong tugon. Ngumisi si Madam Sonia. Pag-usapan? Sinong niloloko mong lalaki ka? Alam kong itong plano niyo mula simula. Sonia, tama na. Ito ay desisyon ni Manuel. Hindi mo na mababagong katotohanang mahal niya si Banban. Awat ni Atty. Jaime. Bagamat masalimuot ang kaganapan, nagkaroon ng pagkakataon si Jaime na kausapin si Sonia sa pribadong lugar upang subukan ang isang kompromiso. Sonia, alam kong mabigat para sa'yo ang nangyayari. Pero sana mo unawaan mo na ang lahat ng ito ay hindi para sirain kayo, kundi para tiyaking maayos ang buhay ni Banban. Napabuntong hininga si Madam Sonia. Jaime, alam kong hindi na mababagong testamento. Pero hindi ko matanggap na parang itinaboy kami ni Manuel sa huling sandali ng buhay niya. Alam kong mahal ka ni Manuel, Sonia. Pero may mga bagay na kailangang unahin niya. Huwag mong hayaan ang galit mo na itong sumira sa inyo bilang pamilya. Natigilan si Madam Sonia at napaisip. Sa kabila ng mga alitan at sakit, unti-unting natutunan ni Banban na tanggapin ang kanyang bagong responsibilidad. Sa tulong ni Atty. Jaime ay napagtagumpayan niya ang mga hamon na iniwan ni Don Manuel. Bagamat hindi agad naghilom ang sugat ng pamilya, nagsilbing aral naman ang lahat ng ito na ang pagmamahal ay higit sa material na bagay at yaman. Matapos ang matinding kaganapan, si Banban ay nagsimula ng mag-adjust sa bagong buhay na iniwan sa kanya ni Don Manuel. Sa mga unang linggo, puno pa rin ng kalituhan at takot ang puso ni Banban.
Ngunit sa tulong ni Jaime, natutunan niyang tanggapin ang kanyang mga responsibilidad at iayon ang sarili sa mga hamon ng buhay. Hindi rin nawala sa tabi ni Banban ang kanyang ina na si Aling Lumeng. Palaging nakagabay at nakasubaybay sa kanya. Pumayag din si Aling Lumeng na kay Attorney Jaime na muna tumira si Banban. Isang umaga habang nag-aayos si Banban sa kanyang silid ay tinawag siya ni Jaime mula sa ibaba. Banban, nandyan ang mga dokumento mula sa bangko. Kailangan mong pumirma. Tito Jaime, gusto ko lang po sana magpatuloy sa pag-aaral ko pero paano na po ang negosyo at ang lahat ng to? Wala po akong ideya kung paano ito aayusin. Nag-aayos ng mga papel si Attorney Jaime. Iho, hindi madali ang lahat ng ito. Pero kung gusto mong makatawid, kailangan mong matutunan ang lahat ng mga bagay. Ang negosyo, ang mga dokumento, pati na rin ang mga pagpapasya tungkol sa ari-arian. Tumitig si Banban kay Attorney Jaime. Attorney Jaime, natatakot po ako magkamali. Parang ang dami ko pong responsibilidad na hindi ko po kayang tapusin. Banban, lahat tayo ay may takot. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na tayo tatayo at magsusumikap. Ang pinakamahalaga ay hindi ang pagkatalo kundi kung paano tayo bumangon pagkatapos. Lahat ng mga turo ni Attorney Jaime kay Banban ay palaging isinasa isip ng binata. Sa mga sumunod na linggo, ang ugnayan sa pagitan ng pamilya de la Fuerte ay nagsimulang magbago. Nang makalipas ang ilang araw mula sa kremasyon, dumating si Madam Sonia sa bahay ni Jaime upang mag-usap. Siya at ang mga anak niya ay hindi na nakikipag-usap kay Banban. Ngunit ang pagnanais si Madam Sonia na magkaayos ay nanaig. Attorney Jaime, Banban, gusto ko sanang humingi ng tawad. Ang lahat ng nangyayari sa atin ay dahil sa aking galit at pride. Siguro hindi ko rin naman naisip na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Tahimik si Banban at saglit pa ay nagsalita. Madam Sonia, wala po akong galit sa inyo. Naiintindihan ko po kung bakit kayo nagalit. Lalo na't nasaktan po kayo dahil kay Papa. Nakatingin si Madam Sonia kay Banban, may luha sa mga mata. Anak, ayokong magmukhang ako'y nananakit. Alam ko na may mga pagkakataon na ang mga aksyon ko ay hindi tama. At sana'y mapatawad mo ko. Ngumiti ng malumanay si Banban. Pinapatawad ko na po kayo, Madam Sonia. Wala po akong galit sa inyo. At kailanman na hindi ako nagalit sa inyo. Napaluha naman si Sonia. Salamat, Banban. Hindi ko alam kung paano ko papalitan ang lahat ng pagkakamali ko pero sana magsimula tayo sa pagbuo muli ng isang pamilya. Masaya si Jaime sa nakitang pagbabago. Ang mahalaga ngayon ay matutunan nating magtulungan, Sonia. Walang masama sa pagpapatawad at sa pagbabalik loob. Pinunasan ni Banban ang mga luha. Huwag na po nating balikan ang nakaraan. Ang mahalaga po ay magtutulungan tayo mula ngayon para sa pamilya. Habang patuloy ang kanilang mga plano patungo sa pag-aayos ng pamilya, ay ipinagpatuloy ni Banban ang kanyang pag-aaral. Sa mga linggong yon, ang kanyang ina, lalo na si Jaime, ay patuloy na nagbibigay ng suporta at gabay. Hindi naging madali, ngunit natutunan ni Banban na pagtuunan ng pansin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang pamilya, negosyo at ang kanyang edukasyon. Isang araw, sa isang pagkakataon na natutunan ni Banban ng mga detalye tungkol sa negosyo ni Don Manuel, tinanong niya si Jaime tungkol sa mga plano para sa kinabukasan. Attorney Jaime, gusto ko sana magpatuloy sa negosyo, pero parang hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pati pong mga empleyado, natatakot ako kung paano ko sila hahawakan. Banban, ang negosyo ni Manuel ay hindi naging matagumpay dahil sa swerte lamang. Naging matagumpay siya dahil sa sipag, tiyaga, at tamang pamamahala. At sa tingin ko merong kakayahang magpatuloy ng kanyang legasiya. Malumanay na paliwanag ni Attorney Jaime. Ang hirap po kasi, Attorney Jaime. Parang may matinding pressure.
Hindi ko po alam kung paano ko kukunin ang tiwala ng mga tao sa akin. Iho, ang mga tao ay may tiwala sa iyong kakayahan at hindi mo kailangang magmadali. Ang mahalaga ay gawin mong buo ang bawat hakbang. Hindi mo kailangang maging perfect, basta't patuloy ka lang na magsisikap. Tumangu-tango naman si Banban bilang pagsasapuso ng mga payo ni attorney. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon si Banban na magsimula ng maliit na pagbabago sa negosyo ng kanyang ama. Inisa-isa niyang tanungin ang mga empleyado, nakipagkita sa mga kliyente at sinuri ang mga paraan sa negosyo na hindi naalagaan ng mabuti. Sa bawat hakbang ay nadama niyang nagsisimula siyang maging komportable sa pagpapatakbo ng kumpanya. Isang araw, ipinatawag ni Banban ang ilang mga pangunahing tauhan sa negosyo sa isang pagpupulong. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko sanang magbigay ng update tungkol sa ilang mga pagbabago sa ating kumpanya. Ang unang hakbang ay ang pagtutok sa pagpapabuti ng ating relasyon sa mga kliyente at sa ating mga empleyado. Magandang ideya, Sir Banban. Sigurado ako maraming makikinabang mula rito. Saad ng babaeng empleyado. Salamat. At sa pangalawang hakbang ay ang pagpapabuti ng ating internal na sistema. Alam ko po na may mga bagay na hindi pa nasusubukan at gusto ko pong magtulungan tayo upang mapabuti ang lahat. Handa po kami makipagtulungan sa inyo. Kung may mga bagay na kailangan ninyong baguhin, nandito po kami para tumulong. Wika naman ng isang lalaking empleyado. Habang abala si Banban sa negosyo, patuloy niyang pinapalago ang relasyon niya kay Madam Sonia at sa kanyang mga kapatid. Maging si Aling Lumeng ay sinusubukan niya rin na mapalapit sa Madam. Nagkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Nagpatawaran na sila at nagsimula ng bagong buhay, kung saan higit nilang pinahalagahan ang bawat isa bilang pamilya. Banban, salamat sa lahat ng suporta na ibinibigay mo sa amin. Alam kong marami tayong pinagdaanan pero ngayon masaya akong magkasama tayo. Sambit ni Madam Sonia, isang araw sabay silang mag-almasal. Salamat din po, Madam Sonia. Hindi ko po kaya magsimula ng mga bagay na ito kung hindi po ninyo kami tinulungan. Tita Sonia na lamang ang itawag mo sa akin, iho. At huwag mo nang isipin pang iba pang bagay. Isang pamilya tayo at wala nang magbabago doon. Nakangiting tugon naman ni Madam Sonia. Isang taon matapos ang pagkamatay ni Don Manuel ay mas naging matatag ang pamilya de la Fuerte. Si Banban ay nakapagpatuloy sa pamamahala ng negosyo at mas pinatibay pa ang kanyang relasyon kay Madam Sonia at sa kanyang mga kapatid. Natutunan niyang yakapin ang kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagkakaintindihan. Habang patuloy na nagsasaya ang pamilya de la Fuerte sa muling pagbuo ng kanilang ugnayan at sa pag-aalaga ni Banban sa negosyo, isang lihim na matagal nang itinatagong nakakubli ay magbubukas at magpapabago sa takbo ng lahat. Si Banban ay nagtatrabaho sa opisina, abala sa mga papeles at negosyo. Ngunit isang gabi, habang inaayos ang mga dokumento ng kanyang ama, ay nakatagpo siya ng isang lihim na kahon sa ilalim ng mesa ng opisina ni Don Manuel. Hindi pa siya nakapagpasya kung bakit hindi pa ito napansin dati. Ngunit may pakiramdam siyang isang bagay na hindi tama. Si Banban, na tahimik at magaan ang pakiramdam, ay binuksan ng kahon na natagpuan. Ang unang bagay na tumambad sa kanya ay isang lihim na sulat. Sa simula ay iniwasan niyang basahin ito. Ngunit ang tila hindi matitinag na kutob ay nag-udyok sa kanya na tingnan ang nilalaman. Binuksan niya ang sulat at mababasa ang isang mensahe mula kay Don Manuel. Banban, anak ko. Kung nababasa mo man ang lihim na to, ibig sabihin ay hindi mo pa rin alam ang tunay na kwento. Gusto ko sana ay nawala ako sa lahat ng alingaw ng aking buhay. Ang pagkamatay ko sa mga mata ng iba ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko pinili na umalis sa buhay mo, anak ko. Ngunit may mga dahilan na hindi ko kayang ipaliwanag. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Kailangan mong malaman na hindi ako pumanaw.
Ako ay nagpapanggap lamang. Si Banban naman ay namutla at naguguluhan. Agad niyang tinawag si Attorney Jaime sa telepono. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Attorney Jaime, kailangan ko po ng tulong. May natagpuan po akong liham. Ano nangyari, Banban? Ano natagpuan mo? Sa lahat ng bagay na alam ko tungkol kay Papa, sa tingin ko po hindi ako handa sa susunod na nalaman ko. Banban, makinig ka sa akin. Anong sinasabi ng liham na hawak mo? Attorney Jaime, hindi siya namatay. Hindi ko po alam kung paano ko siya iisipin. Hindi ko po alam kung ano mga nangyayari. Labis ang naging pagkabigla ni Attorney Jaime sa ibinalita ni Banban. Nagdesisyon si Banban na gumawa ng hakbang upang alamin ang buong kwento. Sa tulong ni Attorney Jaime, nilapitan nila ang mga dati niyang kasamahan sa negosyo. Pita na rin ang ilang mga kaibigan at dating kasamahan sa trabaho ni Don Manuel. Habang naghahanap ng mga impormasyon ay nagpatuloy ang kanilang mga tanong. At habang dumadalas ang kanilang mga tanong, natuklasan nila ang higit pang mga lihim na itinatagong matagal. Isang linggo pagkatapos ng lihim na sulat ay binisita ni Banban ang matalik na kaibigan ni Don Manuel na nag-asikaso noon ng cremation nito upang itanong ang iba pang impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Don Manuel. Labis na naguguluhan si Banban. May mga tanong po ako. Matagal ko nang tinanggap ang pagkawala ng papa ko pero may mga bagay na hindi ko pa rin maintindihan. Ano ho ba talagang nangyari sa kanya? Banban, may mga bagay na hindi ko maaaring sabihin. May mga desisyon si Don Manuel na nakalaan lamang sa kanya. Pero kung hindi siya namatay, nasan siya? Bakit po hindi kayo nagsasabi ng totoo? Nanginginig at nahulog ang mata kay Banban ang kaibigan ni Don Manuel. Iho, may mga bagay na nangyari noong mga panahong yon na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito, ngunit sana ay magtiwala ka sa akin. Kung hindi siya namatay, ibig sabihin ay buhay pa siya? Anong nangyari sa kanya? Nagkaroon ng liwanag sa puso ni Banban. Isang liwanag na hindi naman niya makapa kung magpapatawad ba siya o magtatampo. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang paghahanap ni Banban ng mga sagot. Muling bumalik si Banban sa silid ng kanyang ama sa mansyon. At doon ay nagsimula siyang maghanap ng mga dokumento na maaari niyang basahin at suriin. Sa isang piraso ng papel, natagpuan ni Banban ang isang lihim na mensahe mula kay Don Manuel, kung saan ibinunyag nito ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Anak ko, sa huling pagkakataon hinihiling ko na maintindihan mo ang aking desisyon. May mga tao sa aking buhay na hindi ko kayang labanan. Ang mga taong gustong gumamit sa akin at ang aking pamilya na walang malasakit ay naging malupit sa aming lahat. Ang tanging paraan lamang upang mailigtas ka mula sa mga ito ay ang mawala ako. Kung gusto mong matutunan ng buong kwento, makipag-ugnayan ka kay Sonia. Ang kwento ko at ang kwento ng aking buhay ay higit pa sa inyong inaasahan. Nang matuklasan ni Banban ang lihim ay nagpasya siyang makipag-usap kay Madam Sonia. Alam niyang siya lamang ang makakapagbigay linaw sa lahat ng ito. Dumating si Sonia sa bahay ni Attorney Jaime. Naguguluhan at wala pa rin kaalam-alam tungkol sa lihim ni Don Manuel. Haplos-haplos ni Banban ang kanyang noo at naguguluhan. Tita Sonia, kailangan ko pong malaman ang buong kwento. May mga bagay na hindi ko kayang maintindihan. Ano po bang nangyari kay Papa? Nagulat naman ang reaksyon ni Madam Sonia. Banban, hindi ko alam kung ano iniisip mo. Pero baka hindi ka pa kayang tanggapin ang buong kwento. Hindi ko rin kayang ipaliwanag sa ngayon. Tita Sonia, gusto ko pong malaman ang lahat. Kung may lihim kayong itinatago sa amin, kung may mali kayong ginawa, kailangan ko pong malaman. Hindi ko kaya magpatuloy nang hindi ko nauunawaan ang nangyayari. Biglang napaiyak si Madam Sonia. Banban, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Alam ko na may mga bagay na hindi ko nasabi sa'yo. Ngunit ang totoo, hindi ko rin naman alam kung bakit iyan nangyari.
Ang tanging layunin ni Don Manuel ay protektahan ka. Mas lalong naging magulo para kay Banban dahil maging si Madam Sonia ay hindi pala alam ang nangyari. Isang araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dumating si Banban sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Nakita niyang pumasok si Don Manuel sa mansyon na dati nilang tinitirhan. Ang dating matikas at matapang na lalaki ay nagbabalik sa isang mundo na may mga tanong at lihim. Sa gitna ng kaguluhan ay tinawag ni Banban ang ama. Papa, ikaw, buhay ka. Garalgal ang boses ni Banban. Tumingin si Don Manuel kay Banban ng may kalungkutan sa mata. Oo anak, buhay ako. At may mga dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Kailangan mong maintindihan ng mga desisyon ko. At sana magpatuloy ka sa pag-unawa sa akin. Natulala sa kawalan si Banban. Isang malamlam na hapon ay nagsimula ang bagong yugto ng buhay ng pamilya de la Fuerte nang pumasok sa kanilang buhay si Don Manuel. Hindi pa rin matanggap ni Banban ang nakitang imahe ng kanyang ama. Matapos ang matagal na pagkakalayo at pagkatapos ng kanyang pagkamatay, heto siya. Nagbabalik sa harap ng kanyang pamilya na may mga lihim na hindi pa naipapaliwanag. Naglalakad patungo sa ama at ang boses ay halatang nanginginig sa emosyon. Paano po ito nangyari? Akala ko po'y pumanaw na kayo. Tahimik na tumingin kay Banban si Don Manuel. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagnanasa na ipaliwanag ang lahat. Anak, may mga desisyong ginawa ako na hindi mo maiintindihan sa ngayon. Pero sana ay magpatuloy ka sa pagtanggap sa akin at sa lahat ng ito. Bigla namang sumulpot si Attorney Jaime. Manuel, ikaw ba talaga yan? Hindi ko alam kung anong nangyayari, ngunit ang mga tanong na lumalabas ay mas matimbang kaysa sa sagot na kaya mong ibigay. Tumingin si Attorney Jaime kay Don Manuel na parang hindi pa rin makapaniwala. Manuel, anong nangyari? Bakit hindi mo kami sinabihan? Bakit hindi mo kami binalikan? Lahat ng ito, paano mo plinano ng mag-isa? Ang kwento ni Don Manuel ay nagsimula na magbukas at isa-isa niyang ipinaliwanag kung bakit siya nagpanggap ng kanyang sariling pagkamatay. Wala siyang ibang layunin kundi ang protektahan si Banban at ang kanilang pamilya mula sa mga nagbabadyang panganib na dulot ng kaniyang nakaraan. Nagpaliwanag ang Don ng mahinahon. Ang totoo mga anak ko, may mga taong nais akong gawing instrumento upang makuha ang aking ari-arian at negosyo. Ang mga taong ito ay may kapangyarihan at alam kong kapag natuklasan nilang buhay pa ako, baka magsimula sila ng mas malupit na laban. Gusto kong itago ang aking pagkatao upang hindi na magdulot pa ng problema sa inyong buhay. Alam ko na magiging mahirap ito pero kailangan ko ang inyong pag-unawa. Tumingin kay Banban ang kanyang ama at hindi alam kung paano siya tutugon. Papa, paano ko po ito matatanggap? Hindi ba't itinago niyo po ang lahat sa amin? Lahat ng nararamdaman ko ay puro kalituhan. Bakit po kayo naglihim at nagsinungaling? Alam ko anak, at hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat. Ngunit hindi ko nais na maging sanhi pa ng paghihirap para sa inyo. Kung mas pinili ko sana magsabi, baka hindi mo na rin ako tinanggap. Malungkot ang tono ng pananalita ni Don Manuel. Umiiyak na pumasok sa usapan si Madam Sonia. Manuel, ikaw lang nakakaalam kung bakit mo to ginawa. Pero nakakalungkot isipin na nagsisinungaling ka pa rin sa amin. Nalabis na nagdadalamhati noon para sa'yo. Napayuko na lamang si Don Manuel sa mga hinanaing ng kanyang pamilya. Pero dahil sa mga paliwanag ni Don Manuel, ay nagsimula na ring magbago ang pananaw ng bawat isa. Bagamat may mga sugat sa puso at pagdududa, ang pamilya de la Fuerte ay nagsimulang mag-usap upang maintindihan ang tunay na layunin ng pagpeke ng pagkamatay ni Don Manuel. Tanggapin man nila o hindi, ang pamilya ay muli nagsimula sa pagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa bawat isa.
Papa, hindi ko po alam kung paano ko ito tatanggapin, ngunit ang mahalaga ay nakikita ko na po ang mga dahilan ninyo para sa kapakanan ko at ng ating pamilya. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin haharapin ang hinaharap. Hindi tayo pwede magpatawad at magpatuloy sa ating buhay kung ang ating mga sugat ay patuloy na nagdudulot ng sakit at pag-aagam-agam. Paliwanag din ni Atty. Jaime. Manuel, natutunan ko na siguro ngayon ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ngunit sana hindi na tayo maglihim pa sa isa't isa. Maluhaluhang sambit naman ni Madam Sonia. Sa kabila ng lahat ng mga lihim at pagkatalo na dumaan sa kanilang pamilya, ay nagdesisyon silang magsimulang muli. Nagkaroon ng mga seryosong usapan tungkol sa hinaharap ng negosyo, mga ari-arian, at mga papel ni Banban bilang tagapagmana ng negosyo ng kanilang pamilya. Ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay ngayon ay ang kanilang pamilya. At ang mga desisyon ay umayon sa pagpapatawad at pagpapalawak ng kanilang mga relasyon. Si Banban, bagamat nagdadala ng sakit mula sa nakaraan ay nagdesisyon na magpatuloy at tapusin ang mga bagay na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Papa, nagsimula na akong tumulong sa negosyo. Ang nais ko po ay gawing matagumpay ang lahat ng ito. Hindi para sa akin kundi para sa ating pamilya. Mangiyak-ngiyak namang tumitig si Don Manuel kay Banban. Banban, alam kong napakabigat ng mga responsibilidad na nasa iyong mga kamay ngayon. Ngunit nandyan ako upang magbigay gabay. Ang pinakamahalaga ay matutunan mong yakapin ang iyong kapalaran at pangalagaan ito ng mabuti. Sumingit naman sa usapan si Madam Sonia. Banban, ikaw ang magdadala ng pangalan ng De La Fuerte. Wala akong ibang hangad kundi ang pagtagumpay tayo. Determinasyon naman ang mas lalong nagpatatag kay Banban. Matapos ang kanilang seryosong pag-uusap ay nagsimula na silang magtulungan upang ayusin ang negosyo ni Don Manuel. Hindi na nila iniiwasan ang mga responsibilidad at pagpapasya. Si Banban ay nagsimula ng pagbabago sa pamamahala ng kanilang kumpanya. Nagsagawa ng mga pagpupulong at nagsimulang bumuo ng isang mas maligaya at matagumpay na kinabukasan para sa pamilya. Kasama si Atty. Jaime at Sonia, nakipag-ugnayan sila sa mga empleyado ng kumpanya at ipinakita ang kanilang pagkakaisa at dedikasyon sa negosyo. Habang nagbabago ang lahat sa kanilang paligid, ang pagmamahal at pagpapatawad sa isa't isa ay nagsilbing pundasyon sa kanilang muling pagbangon. Banban, magsisimula tayo ng bagong simula. Hindi na tayo dapat magpadala sa nakaraan. Ang magandang simulang ito ay magbibigay sa atin ng bagong pananaw sa buhay. Tito Jaime, hindi ko alam kung magiging madali pero natutunan ko na may mga bagay na hindi mo dapat isinasakripisyo. Sa negosyo, pati sa buhay. Lahat ay tungkol sa pagmamahal at pagtutulungan. Banban, sa pagtulong mo sa negosyo, nakikita ko ang dedikasyon mo. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagiging tapat at sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Nakangiting sambit naman ni Madam Sonia. Isang taon pagkatapos ng pagbabalik ni Don Manuel ay nagsimula na ngang magbago ang lahat. Ang pamilya De La Fuerte ay nagsimulang magtulungan at magtagumpay sa negosyo at sa buhay. Nagkaroon sila ng bagong pananaw sa mga hamon na kanilang hinarap at natutunan nilang yakapin ang mga pagkatalo at magpatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pamilya De La Fuerte ay patuloy na nagsusulong ng kanilang mga pangarap. Sa mga sumunod na taon, inaasahan nilang magsisilbing halimbawa ang kanilang kwento ng pagtutulungan, pagmamahal at pagpapatawad sa kanilang mga sarili. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nagsimula na makabangon si Banban mula sa mga sugat ng nakaraan. Sa pag-aalaga niya sa negosyo at sa kanyang relasyon sa pamilya, unti-unti rin niyang binubuo ang kanyang sariling buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa profesional na aspeto, may bahagi sa kanyang puso na nananatiling bakante: ang pag-ibig. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang babae ang papasok sa kanyang buhay. Magbibigay kulay
at magiging daan upang mas makilala niya ang kanyang sarili. Isang araw pumunta si Banban sa isang charity event na inorganisa ng kanilang kumpanya. Sa isang sulok ng venue, may isang babaeng abala sa pakikipag-usap sa mga bata. Simple lamang ang kanyang pananamit. Isang puting blouse at itim na palda. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang aura. Siya, si Mercy. Isang volunteer teacher na may malasakit sa mga batang nangangailangan. Habang pinagmamasdan ni Banban ang kabutihan ng loob ng babae, hindi niya namalaya na siya ay napapangiti. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti ng magiliw ang dalaga kay Banban. Good afternoon po. Kayo po ba ang isa sa mga sponsors ng event na to? Bahagya namang nagulat si Banban, ngunit agad na pumiti pabalik. Oo. Ako si Banban de la Fuente. Isa sa mga proyekto ng kumpanya namin to. Naglahad ng kamay si Mercy. Nice to meet you, Sir Banban. Ako po si Mercy Angeles. Isa po akong volunteer teacher dito. Nagkamay sila. At sa sandaling yon, tila may kakaibang kislap na nagdaan sa pagitan nila. Habang abalang iba sa event, naghanap sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Nagpag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga trabaho, mga pangarap, at mga pananaw sa buhay. Bakit mo napiling mag-volunteer dito, Mercy? Maraming mas madaling trabaho pero pinili mo ang ganitong klaseng serbisyo? May bahagyang lungkot sa mga mata ni Mercy. Simple lang. Lumikha akong nangangailangan din ng tulong. Gusto kong maibalik ang tulong na natanggap ko noon sa mga batang nangangailangan ngayon. Para bang mission ko na to? Napahanga si Banban. Napakaganda ng layunin mo. Sana lahat ng tao ay may ganitong malasakit, kagaya mo. Ngumiti naman si Mercy. Hindi naman kailangan ng lahat na gawin to. Ang mahalaga, may mga tao pa rin na handang tumulong at mukhang isa ka sa mga yon. Sa gabing yon, hindi maipaliwanag ni Banban ang nararamdaman niya. Para bang may kakaibang init sa kanyang dibdib na noon lamang niya naramdaman. Simula ng araw na yon na madalas nang magkita sina Banban at Mercy. Sa simula, puro casual na pag-uusap lamang ang kanilang ginagawa. Coffee dates, volunteer projects at simpleng bonding. Ngunit sa bawat sandali ng kanilang pag-uusap, mas lalo nilang nakikita ang lalim ng personalidad ng isa't isa. Banban, gusto ko sanang itanong, paano mo nagagawang magpatuloy sa kabila ng mga nangyari sa buhay mo? Alam ko ang kaunting balita tungkol sa pamilya mo. Hindi madali ang pinagdadaanan mo. Sabi ni Mercy habang humihigop ng kape. Napangiti naman si Banban, ngunit nahalata ang lungkot sa mga mata. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano. Pero siguro dahil na rin sa pamilya ko, nahanap ko ang lakas ko sa kanila. At ngayon gusto kong ibalik ang pagmamahal na ibinigay nila sa akin. Tumango si Mercy at napahanga. Ang hirap siguro ng ganyan, ano? Pero ang importante, hindi ka sumuko. Ikaw naman, Mercy. Alam kong maraming kwento ang mga batang tinutulungan mo. Anong pinakamasakit sa narinig mo? Huminga ng malalim si Mercy. Yung bata na iniwan ng pamilya niya dahil mahirap sila. Naalala ko ang sarili ko sa kanya. Pero kagandahan doon, kahit mahirap ang buhay niya, hindi siya sumuko. Ngayon, scholar na siya ng isang foundation. Ang kanilang pag-uusap ay nagpatuloy ng buong gabi. At habang lumilipas ang oras ay lalong nadarama ni Banban ang kakaibang saya kapag kasama si Mercy. Sa isa pang event ay nagkaroon ng pagkakataon si Banban na ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Mercy. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, nag-usap sila ng masinsinan. Mercy, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Kinakabahan si Banban. Nakatingin si Mercy kay Banban at tila naghihintay. Ano yon, Banban? Simula na makilala kita, nag-iba ng pananaw ko sa maraming bagay. Napagtanto ko na hindi lang negosyo o pamilya ang mahalaga sa buhay. Ikaw
Ikaw ang dahilan kung bakit mas nakikita ko ang kulay ng mundo ngayon. Mahal kita, Mercy. Hindi agad nakapagsalita si Mercy. Nagulat siya ngunit makikita ang kislap ng saya sa kanyang mga mata. Napangiti siya. Banban, hindi ko inaasahan to pero mahal din kita. Sa mga salitang yon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang relasyon. Hindi maipaliwanag ang saya ni Banban dahil sa wakas, natagpuan niya na ang kanyang katuwang sa buhay. Ngunit tulad ng lahat ng kwento ng pag-ibig, hindi laging madali ang lahat. Ang relasyon nila ni Mercy ay dumaan din sa maraming pagsubok. Isa na rito ang pagtanggap ng kanyang pamilya kay Mercy, lalo na si Sonia na nagduda sa intensyon ng babae. Banban, sigurado ka ba sa babaeng yon? Hindi natin alam ang tunay niyang layunin. Baka gusto lang niya ng pera mo. Tita Sonia, hindi ho ganoon si Mercy. Kilala ko siya. Hindi siya ganoong klaseng tao. Pero hindi mo pa siya lubos na kilala. Ayoko lang na masaktan ka. Salamat sa pag-aalala, tita. Pero alam ko sa puso ko na si Mercy ang para sa akin. Bukod pa rito, kinailangan ding harapin ni Banban ang ilang intriga mula sa mga taong naiinggit sa kanya at sa relasyon nila ni Mercy. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang kanilang pagmamahalan. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, nagsimula ng pag-usapan ni Banban at Mercy ang kanilang hinaharap. Nais nilang bumuo ng pamilya, ngunit gusto rin nilang magpatuloy sa pagtulong ng iba. Banban, gusto ko magpatuloy sa pagtulong sa mga bata kahit mag-asawa na tayo. Sana'y suportahan mo ako. Mercy, susuportahan kita sa lahat ng gusto mong gawin. Ang mahalaga, magkasama tayo sa lahat ng ito. Pinag-isipan nilang magsimula ng isang foundation para sa mga batang nangangailangan, gamit ang bahagi ng kita mula sa negosyo ni Banban. Sa ganitong paraan, nais nilang pagsamahin ang kanilang mga pangarap at layunin sa buhay. Sa tulong ng kanilang pamilya at mga kaibigan, unti-unti nilang binuo ang foundation na tinawag nilang Banban Mercy Foundation bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan at misyon para sa lipunan. Habang pinatatag nila ang kanilang samahan, mas lalong nakilala si Banban ang tunay na halaga ng buhay. Ang pagmamahal, ang pagtulong sa iba, at ang pagkakaroon ng katuwang na handang harapin ang lahat ng hamon sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang relasyon, nagdesisyon si Banban na ipakilala si Mercy sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang ina, si Aling Lumeng. Sa simpleng tahanan na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan, nagsimula ang isang makabuluhang tagpo na magbubukas ng isa pang kabanata sa buhay ni Banban at Mercy. Habang binubuksan ng pinto ng bahay ay nagwika si Banban. Mercy, andito na tayo. Itong bahay na kinalakihan ko. Pasensya na kung medyo luma na ha. Ngumiti naman ang tinitignan ng paligid si Mercy. Banban, magandang bahay ninyo. Nararamdaman ko ang init ng pagmamahal dito. Salamat. Si Nanay siguradong masaya ka makilala. Pagpasok nila, sinalubong sila ni Aling Lumeng na abala sa kusina. Nang makita si Banban ay agad siyang napangiti at niyakap ang anak. Banban, anak, andito ka. At may kasama ka? Ngumiti si Banban at tumawa kay Mercy. Nay, gusto kong ipakilala sa inyo si Mercy. Siya ho ang babaeng mahal ko. Nagulat naman si Aling Lumeng ngunit agad nang ngumiti. Mercy? Halika iha, pasok ka. Abay, kay ganda naman ang napili ng anak ko. Bahagyang nahihiya si Mercy pero ngumiti din. Magandang hapon po, Aling Lumeng. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Habang nag-aayos si Aling Lumeng ng merienda, naupo si Banban at Mercy sa simpleng sala ng bahay. Napuno ng paligid ang kwentuhan at halakhakan habang pinakilala ni Banban si Mercy sa kanyang ina. Mercy, matagal ko nang hinihintay na ipakilala sa akin ni Banban ng isang espesyal na tao sa buhay niya. Sa wakas ay dumating ng araw na to. Sabit ni Aling Lumeng habang nagsasali ng kape sa tasa. Salamat po, Aling Lumeng. Napakapalad ko po na maging bahagi ng buhay ni Banban. Alam mo, Iha,
Si Banban, napaka-responsable niyan. Bata pa lamang siya, alam kong malayo nang mararating niya. Kaya kung mahal mo siya, siguradong nasa mabuti kang kamay. Bahagyang napahiya si Banban at napangiti. Nay naman, parang nakakahiya. Tumingin si Mercy kay Banban at ngumiti. Aling Lumeng, huwag po kayong mag-alala. Ako po, buong puso ko pong susuportahan si Banban. Gusto ko pong maging bahagi ng lahat ng ginagawa niya. Habang nagkakwentuhan na pag-usapan ng mga alaala ni Banban noong bata pa siya, pinuno ni Aling Lumeng ng kwento ang gabi. Mula sa kalokohan ni Banban hanggang sa mga pangarap niya noon. Banban, natatandaan mo ba yung panahon na binutas mong pasuko sa likod dahil gusto mong magtanim ng halaman? Napatawa si Banban. Nay, sobra naman yun. Akala ko kasi kapag binutasan ko, mas mabilis natutubo yung halaman. Napatawa rin si Mercy. Banban, hindi ko alam na may green thumb ka pala. Mas green thumb pa nga yung baka namin kaysa sa kanya. Natatawang sambit ni Aling Lumeng. Lahat sila'y nagtawanan at napuno ng sayang maliit na tahanan. Naramdaman ni Mercy ang init at pagmamahal na bumabalot sa pamilya ni Banban. Sa pagtatapos ng gabi, nagkaroon ng tahimik na pag-uusap sina Aling Lumeng at Mercy. Inusisa ni Aling Lumeng ang damdamin ni Mercy para sa kanyang anak. Mercy, gusto kong malaman. Anong nakita mo kay Banban at bakit siyang napili mo? Nag-isip sandali si Mercy at tiningnan si Aling Lumeng ng buong katapatan. Aling Lumeng, si Banban po ay hindi lang isang matagumpay na tao para sa akin. Siya po ang taong marunong makinig, nagmamalasakit at may malasakit sa mga mahal niya sa buhay. Alam ko pong marami kaming pagsubok na haharapin pero handa po akong harapin lahat ng yon. Kasama siya. Tumango si Aling Lumeng at halatang nasiyahan sa tugon ni Mercy. Salamat, Iha. Iyan ang gusto kong marinig. Mahal na mahal ko ang anak ko kaya't sinisigurado kong nasa mabuting kamay siya. Pagkatapos ng masayang gabing yon, nagpaalam na sina Banban at Mercy. Habang nasa pintuan, inabot ni Aling Lumeng ang kamay ni Mercy at ngumiti. Mercy, salamat at binigyan mo ng kulay ang buhay ng anak ko. Alam kong magiging masaya kayo. Ngumiti rin at yumuko bilang paggalang si Mercy. Salamat po, Aling Lumeng. Pangako ko po aalagaan ka si Banban. Habang naglalakad palayo ang dalawa, ay ramdam ni Banban ang kasiyahan sa puso niya. Alam niya nagustuhan ng kanyang ina si Mercy at yon ang pinakamahalaga para sa kanya. Hawak ni Banban ang kamay ni Mercy habang naglalakad. Salamat, Mercy. Ang saya ko na magkasundo kayo ni Mama. Tumitig naman si Mercy sa nobyo. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko kanina pero alam kong magiging masaya ako sa pamilya ninyo. Kaya salamat din, Banban, dahil ipinakilala mo ako sa kanila. Ang gabing yon ay nagsilbing simula ng mas malalim na relasyon, hindi lamang nina Banban at Mercy, kundi pati na rin ng kanilang pamilya. Alam nilang marami pa silang haharapin, ngunit sa tulong ng pamilya at pagmamahal at pagkakaintindihan, sigurado silang malalampasan nila ang lahat. Habang unti-unti namang lumalalim ang relasyon ni Banban at Mercy, hindi maiwasan ang mga pagsubok. Isa sa pinakamalaking hamon na dumating sa kanila ay ang pagdating ng isang babaeng magdudulot ng gulo sa kanilang samahan, si Cynthia. Isang dating kaklase ni Banban noong kolehiyo ay biglang nagpakita at tila nagbigay ng interes na higit pa sa pagkakaibigan. Isang araw habang nasa opisina si Banban ay nagulat siya nang makita si Cynthia na nakatayo sa labas ng kanyang opisina. Nag-uumapaw ang kumpiyansa ng babae. Nakangiti at tila sigurado sa kanyang ginagawa. Banban, long time no see. Akala ko hindi na kita makikita ulit. May landi sa tono ng pananalita ni Cynthia. Nagulat si Banban at ngumiti. Cynthia? Ano ginagawa mo rito? Ang tagal na natin hindi nagkita. Wala lang, napadaan lang ako. Naaalala kong isang kaklase kong matalino at palaging top sa klase kaya ikaw agad ang naisip ko.
Habang nag-uusap sila, hindi maiwasang mapansin ni Cynthia ang pagiging maayos at masaya ni Banban. Nalaman din niyang isa na itong matagumpay na negosyante. Bagay na tila lalong nag-udyok sa kanya na makipaglapit. Makaraan ng ilang araw, inimbitahan ni Banban si Mercy para sa isang dinner date. Masaya silang nagkakwentuhan habang hinihintay ang kanilang pagkain. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Cynthia at sinadyang lumapit sa kanilang mesa. Banban! Oh, sino naman tong kasama mo rito? Ibang ito yung binigay ni Cynthia kay Banban. Ah, Cynthia, siya si Mercy, girlfriend ko. Medyo naiilang na tugon ng binata. Ngumiti naman si Mercy kahit na tila nakakaramdam na ng inis. Hi Cynthia, nice to meet you. Nagpatuloy na ngumiti si Cynthia. Ngunit may bahid ng kompetisyon sa tono. Nice to meet you too. I've known Banban since college. Napakaswerte mo naman sa kanya. Bagamat naging magalang si Cynthia, ramdam ni Mercy ang kakaibang aura nito. Matapos ang saglit na pag-uusap, umalis si Cynthia, ngunit iniwan ang isang tensyon sa pagitan ni Banban at Mercy. Pag-uwi nila, hindi napigilan ni Mercy na kausapin si Banban tungkol sa nangyari. Banban, sino ba talaga si Cynthia? Para yata siyang masyadong malapit sa'yo. May pagdududa sa pananalita ni Mercy. Huminga ng malalim si Banban. Mercy, kaklase ko siya nung college. Wala namang espesyal sa amin noon. Nagulat nga ako na bigla siyang lumitaw. Tumango si Mercy ngunit halatang nag-aalala. Sigurado ka bang wala siyang ibang motibo? Ramdam ko kasi na parang ibang tingin niya sa'yo. Hinawakan ni Banban ang kamay ni Mercy. Wala kang dapat ipag-alala. Ikaw lang ang mahal ko. Bagamat pinakalma ni Banban si Mercy, nananatili ang pag-aalala sa puso ng dalaga. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging madalas ang pagpapakita ni Cynthia kay Banban, bagay na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magkasintahan. Isang gabi, dumating si Banban sa bahay ni Mercy upang maghapunan. Ngunit imbes na masayang pagsalubong, sinalubong siya ni Mercy ng seryosong tanong. Banban, bakit lagi nandyan si Cynthia? Sa trabaho mo, sa mga event, pati na rin sa personal na buhay mo. May inis sa tono ng pananalita ni Mercy. Nagulat naman si Banban at sinubukang magpaliwanag. Mercy, nagkataon lang siguro. Hindi ko naman kontrolado ang mga ginagawa niya. Tumingin si Mercy ng diretso kay Banban. Pero bakit hindi mo siya iniiwasan? Hindi mo ba nakikita na naaapektuhan ang relasyon natin ng dahil sa kanya? Bahagyang nakaramdam ng inis si Banban. Mercy, wala akong ginagawa para lokohin ka. Hindi ko kasalanan kung nandyan siya palagi. Napaluhaan na lamang bigla si Mercy. Ang hinihingi ko lang, Banban, ay siguraduhin mo na walang puwang ang ibang tao sa pagitan natin. At tumalikod na si Mercy. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, naramdaman ni Mercy na tila hindi siya naiintindihan ni Banban. Nagdesisyon siyang pansamantalang lumayo upang makapag-isip-isip. Hindi rin naging madali kay Banban ang sitwasyong to. Ngunit hindi niya alam kung paano aayusin ang lahat. Habang hindi nag-uusap sina Banban at Mercy, sinubukan ni Cynthia na samantalahin ang pagkakataon. Isang gabi, inimbitahan siya ni Banban para sa isang friendly dinner. Magkasama silang dalawa sa isang private restaurant. Banban, bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Ikitang-kita ko naman na hindi kayo nagkakaintindihan ni Mercy. Medyo nairita si Banban sa tanong ni Cynthia. Cynthia, huwag mong pakialaman ang relasyon namin. Mahal ko si Mercy. Ngumiti si Cynthia ng mapanukso. Talaga ba? Bakit lagi kayo nag-aaway? Baka naman hindi siya talaga para sa'yo. Bagamat sinusubukan ni Cynthia na sirain ang tiwala ni Banban kay Mercy, nananatiling matatag si Banban. Ngunit ang hindi nila alam, nakita ni Mercy ang dalawa sa restaurant. Umalis si Mercy bago pa man sila mapansin. Ngunit sapat na ang nakita niya upang lalo siyang masaktan. Kinabukasan, nagkaroon ng lakas ng loob si Mercy na harapin si Banban. Hindi niya na kayang magtago ng nararamdaman. Banban, nakita ko kayo ni Cynthia kagabi.
Totoo pala talagang may iba kang nararamdaman para sa kanya? Diretso ang tanong ni Mercy sa nobyo. Mercy, hindi ko alam na nandun ka pero maling iniisip mo. Wala akong ibang mahal kundi ikaw. May pag-aalala sa tono ng boses ni Banban. Tumango si Mercy ngunit may bahid ng lungkot sa mata. Pero bakit palagi siyang nandyan? Parang hindi ka naglalagay ng linis sa pagitan ninyo. Hinawakan ni Banban ang kamay ni Mercy. Mercy, gusto ko magtiwala ka sa akin. Hindi ko siya hinahayaang pumasok sa buhay ko pero kung kailangan, gagawa ko ng paraan para mapanatag ang loob mo. Sa tulong ng masinsinang pag-uusap, nagdesisyon si Banban na harapin si Cynthia at tuluyang putulin ang anumang koneksyon sa kanya. Diretsong kinausap ni Banban si Cynthia. Cynthia, salamat sa pagiging kaibigan pero hindi ko kayang bigyan ng maling pag-asa ang kahit sino. Mahal ko si Mercy at siya lang ang babae sa buhay ko. Bahagya namang nasaksan si Cynthia, ngunit ngumiti din. Banban, naiintindihan ko at salamat sa pagiging totoo sa akin. At doon ay nagpa siya ng umiwas si Cynthia kay Banban. Pagkatapos ng insidenteng yon, unti-unting bumalik ang tiwala ni Mercy kay Banban. Napatunayan ni Banban na seryoso siya sa relasyon nila at mas lalo silang naging matatag. Salamat, Banban, sa lahat ng ito. Napagtanto kong mahal na mahal mo talaga ako. Masayang sabi naman ni Mercy. Masaya din si Banban at nagkaayos na silang dalawa. Mercy, ikaw ang mundo ko. Hindi ko hahayaang masira ang relasyon natin. At tinalikan ni Banban si Mercy sa noon nito. Pagkatapos ng matagumpay na kaganapan sa kumpanya ni Banban, inimbitahan niya si Mercy para ipagdiwang ang tagumpay. Pumunta sila sa isang pribadong lugar kung saan tahimik nilang ma-enjoy ang gabi. Meron silang sariling mesa na puno ng masasarap na pagkain at inumin. Pinagsasaluhan nila ang gabi ng isang bote ng wine. Banban, proud ako sa'yo. Lahat ng pinaghirapan mo ay nagbunga. Napaka-inspirational ng kwento mo. Nakangiting nakatitig naman si Banban sa nobya. Kung wala ka sa tabi ko, Mercy, hindi ko siguro mararating ito. Lagi mo pinapaalala sa akin kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to. Masipag ka talaga kahit wala pang pumilit sa'yo. Alam kong gagawin mo pa rin ang lahat para sa mga mahal mo sa buhay. Habang nag-uusap sila, unti-unti nilang naubos ang alak. Ang kanilang mga usapan ay naging mas personal, mas malalim at mas emosyonal. Mercy, alam mo ba kung gaano kita kamahal? Parang wala nang hihigit pa sa'yo sa buhay ko. Medyo tipsy na si Banban. Banban, mahal din kita. Pero sigurado ka bang kaya mong panindigan ang lahat? Hindi madali ang magkaroon ng relasyon. Namumula na rin ang pisngi ni Mercy dahil medyo tinatamaan na rin ang alak. Mercy, kaya kong harapin lahat ng pagsubok. Basta't kasama kita. Sa kanilang pag-uusap, hindi nila namalaya na mas lumapit sila sa isa't isa. Sa pagitan ng kanilang mga pag-uusap, isang tahimik na sandali ang nagbigay daan sa mas malapit nilang ugnayan. Ramdam nila ang init ng pagmamahalan sa isa't isa. Nagtama ang kapwa nila mga mata. Banban, sigurado ka ba sa mga nararamdaman mo? Ayoko magkamali tayo ng hakbang. Hinawakan ni Banban ang kamay ni Mercy at tinitigan ng nobya ng may sinseridad. Mercy, mahal kita. Lahat ng desisyon ko ay dahil gusto kong makita kang masaya. Sa gabing yon, naramdaman nilang mas malalim ang kanilang koneksyon. Hindi lamang pisikal kundi emosyonal din. Ang sandaling yon ay naging simbolo ng kanilang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Nagsimula na maglaro ang gabi sa pagitan ng magkasintahan. Naglapat ang kanilang mga labi at nangyari ang hindi inaasahan. Kinabukasan nagising si Mercy at Banban sa parehong lugar. Dahan-dahan nilang naalala ang nangyari kagabi. Bagamat may bahagyang kaba na palitan nito ng kasiguruhan sa kanilang pagmamahalan. Banban, hindi ko akalain na dadalhin tayo ng gabing to sa ganito. Hindi mo lang alam kung gaano kita kamahal.
Sambit ni Mercy habang nakatanaw sa may bintana. Yumakap si Banban kay Mercy. Mercy, alam kong hindi ito madali. Pero pangako, lahat ng gagawin ko ay para sa atin. Malamlam na tumitig si Mercy kay Banban. Salamat. Sana'y magtuloy-tuloy na ang lahat sa atin. Lahat ng mga plano at pangarap natin na magkasama. Matapos ang gabi kung saan lalong lumalim ang pagmamahalan ni Banban at Mercy, isang tahimik ngunit makabuluhang pagbabago ang naganap sa kanilang relasyon. Nagising silang pareho kinabukasan na puno ng kasiguruduhan sa isa't isa. At sa kabila ng kaba, napagtanto nila na handa na silang dalawa. Nadalhin ang kanilang pagmamahalan sa mas mataas na level ng kanilang pag-iibigan. Isang araw habang nagkakape si Mercy ay may biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang malaking katanungan tungkol sa future nila ni Banban. Banban, parang ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ko inakala na darating tayo sa puntong ito. Mercy, hindi ito tungkol sa bilis. Tungkol ito sa tamang pakiramdam. Sa tuwing kasama kita, sigurado ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Namula naman si Mercy sa sobrang hiya. Sigurado ka ba? Ang daming hamon sa relasyon natin. Ayoko lang na magkamali tayo. Mercy, ang pagmamahala natin ang pinakamalaking hamon na nalampasan ko. Kung kaya nating harapin ang lahat ng yon, alam kong kaya nating buuin ang isang masayang pamilya. Sa kanilang usapan, nabuo ang desisyon ni Banban. Nais niyang pakasalan si Mercy. Ngunit hindi lamang ito simpleng desisyon. Para kay Banban, ito ay ang pagtupad sa pangarap na buuin ang isang pamilyang puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Nais si Banban na gawing opisyal ang kanyang plano sa paraang tama. Nagdesisyon siyang kausapin ang ina ni Mercy, si Aling Mila, upang humingi ng basbas para sa kanilang kasal. Nay, alam ko kung hindi madali ang desisyon na ito. Pero gusto kong malaman ninyo na mahal ko ang anak ninyo. At nais ko pong hilingin ang inyong basbas para pakasalan si Mercy. Tumingin si Aling Mila kay Banban na may halong kaba at saya. Banban, alam kong mabuting tao ka. Pero siguraduhin mong handa ka sa lahat ng responsibilidad na kakambal ng desisyon na ito. Ayoko lang na masaktan ang anak ko. Pangako ko po, Nay. Gagawin ko ang lahat para alagaan at mahalin si Mercy. Hindi ko po siya pababayaan. Buo na ang loob ni Banban. Napangiti si Aling Mila at sa huli ay binigay ang kanyang basbas. Hindi man niya maitago ang pag-aalala, nakita niyang sinseridad at determinasyon sa mga mata ni Banban. Isang linggo matapos ang usapan nila ni Aling Mila, naghanda si Banban ng isang espesyal na gabi para kay Mercy. Pinili niyang gawin ang proposal sa isang lugar na may sentimental na halaga sa kanila. Taburol kung saan una silang nagkita noong mga bata pa sila. Habang nakatayo sa ilalim ng mga bituin, hinawakan ni Banban ang kamay ni Mercy. Mercy, ang bawat sandali na kasama kita ay nagpapaalala sa akin kung gaano ako kaswerte na mahalin ka. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, lagi kang nasa tabi ko. At ngayon gusto kong malaman mo na ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Lumuhod si Banban at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at bumungad ang isang simpleng singsing na may maliit ngunit napakaganda at makintab na bato. Mercy, will you marry me? Nangingilid ang mga luha sa mata ni Banban. Hindi pa rin napigilan ni Mercy ang kanyang mga luha. Napayakap siya kay Banban bago pa man makapagsalita. Oo, Banban. Oo. Iyak tawang tugon ni Mercy. Matapos ang proposal, agad nilang sinimulan ng paghahanda para sa kanilang kasal. Bagamat simple lang ang nais nila, naging abala pa rin sila sa pag-aayos ng lahat ng detalye. Gusto nilang gawing espesyal ang araw na yon. Hindi lamang para sa kanila kundi pati na rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Banban at Mercy dahil sa mga desisyon tungkol sa kasal.
Ban, gusto ko maging simple lang ang kasal natin. Pero parang sobra-sobra naman yata ang gastos sa ibang bagay. Mercy, gusto ko lang na maging masaya ka. Kahit na anong gusto mo, susundin ko. Ang mahalaga, tayong magkasama. Sa kabila ng naging diskusyon, napagtanto nila na ang pinakamahalaga ay ang kanilang pagmamahalan. Natutunan nilang magbigay daan sa isa't isa. At sa huli, naging mas malapit pa sila sa bawat hamon na kanilang hinarap. Dumating na ang araw ng kanilang kasal. Isang maliit ngunit napakagandang seremonya ang naganap sa isang simpleng simbahan sa probinsya. Dumalo ang kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Habang naglalakad si Mercy papunta sa altar, hindi maiwasan ni Banban na maluha. Para siyang nananaginip ngunit alam niyang totoo ang lahat ng nangyayari. Ang ganda mo, Mercy. Para kang isang anghel. Hindi mawala ang titig ni Banban sa kasintahan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya ngayon. Abot hanggang langit naman ang ngiti ni Mercy. Sa harap ng altar, ibinigay ni Banban at Mercy ang kanilang mga pangako. Mercy, ipinapangako ko na lagi kitang mamahalin at aalagaan. Sa hirap at ginhawa. Sa bawat tagumpay at pagsubok, ikaw ang kasama ko. Banban, ikaw ang naging lakas ko sa kabila ng lahat. Pangako, magiging tapat ako sa'yo at lagi kitang susuportahan. Pagkatapos ng seremonya, nagdaos sila ng isang simpleng salo-salo kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Habang tinitingnan nila ang bawat isa, ramdam nila ang kasiyahan at pagmamahal na puno ng pag-asa para sa kanilang hinaharap. Sa gabing yon, habang magkahawak kamay sila nakaupo sa isang sulok, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Banban, ito nang simula ng bagong yugto ng buhay natin. Alam kong hindi magiging madali, pero masaya ako dahil ikaw ang makakasama ko sa habang buhay. Hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari. Ngunit sigurado ako sa isang bagay. Mahal kita, Mercy. At palagi kitang mamahalin. At sa gabing yon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang kwento ng pagmamahalan, pag-asa, at pagsasama hanggang dulo. Pagkaraan ng ilang taon, masaya nang namuhay sina Banban at Mercy bilang mag-asawa. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, naging matatag ang kanilang relasyon. Itinaguyod nila ang isang tahanang puno ng pagmamahal, pag-unawa, at pangarap. Sa huling tagpo, makikita si Banban at Mercy na magkahawak kamay habang pinagmamasa ng paglubog ng araw sa isang burol, kasama ang kanilang munting pamilya. Sa ilalim ng kalangitang, nag-aapoy ng kulay ng dapit hapon, nangako silang haharapin ang lahat ng bukas na magkasama. Ang kanilang pag-ibig ay naging simbolo ng katatagan. Patunay na sa kabila ng unos, may liwanag na naghihintay para sa mga handang magmahal ng tapat at buo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ito na bang pamana ni Papa?